Ipinanganak muli ako sa mundong ito bilang isang itlog ng dragon. Hindi basta itlog, isang bihirang doble ang pula, kaya nitong magpalahi ng kambal. Akala ko sa paglabas ko sa itlog, aakyat ako sa tuktok ng mundo. Sa halip, itinaboy ako ng mga magulang ko mula sa angkan at itinapon sa pinakadelikadong dungeon ng mga halimaw upang magpakatatag mag-isa. Ayon sa kaugalian ng pamilya dragon, isang anak lang ang pinalalaki mula sa bawat itlog. Kung mas marami pa ang itlog, kinakain ng mahina. Sa lahat ng paraan, kulang ang aking talento kumpara sa aking mga nakatatandang kapatid, kaya ako ang itinapon nila. Puno ng mataas na antas ng mga halimaw ang dungeon, at ang aking superior tier na dugo ay ginagawang eksaktong uri ng biktima na kanilang hinahanap. Hindi nag-alala ang aking mga magulang na dragon na babalik pa ako, at nangyari nga ang kanilang inaasahan. Sa antas isa, para lang mabuhay ay isang luho na. Ang maliit at payat kong katawan ay nakatulong sa akin na makapagkubli mula sa mga high-level na halimaw, ngunit unti-unting hinihila ako sa kamatayan dahil sa kakulangan sa pagkain, habang nagmamadali akong parang insekto na walang ulo, desperadong naghahanap ng makakain. Isang mahinang, maasim na amoy ang dumaan sa madilim na kuweba. Matindi ito, kahit medyo amoy rancid, ngunit ang aking instinct ng hatchling ay sumisigaw na ito ay pagkain, isang amoy na tanging ilong ng isang dragon lang ang makakakita. Hindi ako nag-isip ng matagal. Pinilit kong tumuloy sa ilang mga kuweba hanggang sa natuntun ko ang amoy sa pinagmulan nito, isang bilog na kuweba na may hugis domo. Nakabaluktot sa loob ng butas sa gitna ng kuweba ay isang napakalaking dragon, 20 metro ang haba, isang subspecies na earth dragon na level 28. Isa niyang hikbi ay pwedeng pumatay sa akin agad, base sa amoy na aking naamoy. 3 o 4 na anak na Earth Dragon na kasing laki ko, lahat ay naglalaway na nagpapasuso. Mas importante pa, ang gatas ng isang subspecies Earth Dragon ay isang bagay na tiyak kong kayang kainin bilang isang kandilang dragon. Nakaukit sa anino, maingat akong umusad papunta sa tiyan ng Earth Dragon. Nakakita ng malinaw sa 4 na sisiw, halos mapaiyak ako sa ginhawa, nasa aking panig ang langit. Bagong panganak, hindi pa nabubuksan ng mga sisiw ang kanilang mga mata, walang makakapansin na ako ay nanghihiram lang. Sinilip ko ng isang beses pa upang makumpirma. Hindi nakatingin ng subspecies Earth Dragon. Pagkatapos hayaan ang aking gutom na pumalit, kumapit ako at uminom ng malalim, mapag-imbat na higop. Biglang nanginig ang inang Earth Dragon, naguguluhan, wow, sino ang humihigop ng ganito kalakas? Ngunit sinabi ng instinct ng isang ina na ang isang batang nagugutom na kumakain ay isang magandang bagay, at wala siyang puso na pigilan ito, kaya't hindi siya nagsalita. Habang ang mainit na gatas ay bumaba sa aking lalamunan at sa aking katawan, ang halos nagyayelong katawan ko ay napuno ng kakaibang unti-unting init. Kasabay nito ay ang dahan-daang ngunit tuloy-tuloy na pag-angat ng aking antas. Marahil ito ay ang ginhawa mula sa pagtakas sa kamatayan, o marahil ang init ng dragon ng lupa ay sobrang nakakaaliw. Ngunit nang mawala ang aking tensyon, bumaba ang ulo ko at agad akong nakatulog. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas hanggang sa isang matalim na kirot sa batok ko ang gising sa akin. Pagkatapos, isang malaking mata na may slit pupil ang pumuno sa buong paningin ko. Nakatingin sa mga mata niyang nagliliyab sa halos hindi mapigil ang galit, ang tanging magagawa ko lang ay magdasal na mabilis siyang kumain para tapusin na agad ito, kaya niyayakap ko ang aking mga kamay at paa, isinara ang mga mata, at sumuko na sa tadhana. Ngunit hindi kailanman dumating ang kamatayan. Nagbago ang ekspresyon ng dragon ng lupa, naging magulo at hindi maunawaan. Ang galit ay naging parang awa, tapos isang bakas na kawalang magawa. Sa huli, matapos ang isang mahabang paghinto, ipinikit niya ang mata at dahan-daang huminga, sa kanya ako maingat na inilagay muli sa tabi ng kanyang mga anak. Lubos akong nabilaukan nang makita ko na nakatalikod na ang dragon ng lupa, nakaupo na muli, at nagsisimula ng humilik. Ang mga bagong bukas ang mata na tuta ay paikat-ikot sa akin ng masaya, amoy at dila tulad ng 4 na munting tuta, tinatanggap ang isang bagong kapatid. Hindi pwedeng. Talaga bang inaalagaan ni nanay itong pangit na ito? Ang weird niya, parang isang alien na salompak na halimaw. Lumapit ako ng mas malapit at napagtanto kong bawat salita ay isang insulto na nakatuon sa akin. Binuka ko ang bibig ko at sumigaw ng galit. Lahat ng 4 na sisiw ay nanigas sa lugar. Malinaw na hindi nila inaasahang makasagot ako. Hindi rin ako inaasahan yon. Matapos mag-level up at ma-unlock ang telepathic na komunikasyon, hindi lang ako nakakaintindi ng ibang mga halimaw, nakakaintindi rin sila sa akin. Kaya nag-spend ako ng 3 araw na walang pake sa kuweba na iyon. Ang pamumuhay kasama ang mga cubs ay naging nakakagulat na kaaya-aya. May masamang salita sila, pero hanggang doon lang. Hindi nila ako tinutulak ng husto. Wala silang tigil sa pangungutya sa akin, nagkukunwaring mina maliit ang walang hiya kong pag-asa. Pero sa totoo lang, dahil ako ang pinakamaliit, pinakawalay kwenta, at pinakamasama sa grupo, tuwing matutulog kami, palaging nakapaligid sa akin ang kanilang 4. At kahit kaunting galaw lang sa labas ng kuweba, sasalubungin nila ako ng mariin, na parang sinasabi, bumalik ka na, inutil kang maliit, at manahimik ka at huwag makialam. Ngunit iba ang kwento sa kanilang mga ginawa. Inaalagaan nila ako, ang tagalabas. Tiniyak kong sinuri ko ng palihim ang kanilang mga estadistika. Malayo sila sa akin, pero hindi ko ipinaalam. Bilang isang bihirang superior tier na halimaw, mas mabilis ang pag-akyat ng aking antas kaysa sa kanila. Sa mga ilang araw na iyon, umakyat na ako sa antas 9. Ang 4 na batang Earth Dragon ay nasa antas 4 lamang. Pagkatapos ng 3 araw, tunay kong naisip na ang pamilya ng Earth Dragon ay akin na rin.
Mas higit pa sa aking kawawang mga magulang sa kapanganakan kahit papaano. Ang tanging pagsisisi ay hindi ko kailanman nakapanayam ang ina ng Earth Dragon. At kahit sinubukan kong batiin siya, bibigyan lang niya ako ng sandaling tingin at hindi na muling sumagot. Akala ko magpapatuloy na lang ang mapayapang araw na ito. Pero kinabukasan, isang Kodo Beast na level 35 ang Samira sa katahimikan. Nang pumasok ito sa kuweba, nakatutok ang apat nitong mapupulang mata sa apat na anak na Earth Dragon. Malinaw na gutom ito, ligaw sa kagutuman. Agad na kumilos ang Earth Dragon, iniliko ang mga cubs sa sulok ng kuweba gamit ang kanyang buntot, pagkatapos ay humarap sa pagitan nila at ng Kodo Beast. Nagharap sila, at sa loob ng ilang segundo, sumiklab ang laban. Ngunit laban sa isang Kodo na mas mataas ang antas kaysa sa kanya, napilitan siyang umatras ng paunti-unti, at sa kanyang huling pagsubok na iligtas ang sarili at ang kanyang apat na anak, tuluyang tinusok ng makapal nitong sungay ang kanyang dibdib. Sa kabila nito, inukit ng Earth Dragon ang kanyang mga paa sa lupa, tinusok ang dibdib hanggang sa buto, at ayaw nitong palapitin pa ng Kodo Beast ang kanyang sarili kahit isang pulgada. Nakakadena ang kanyang mga kuko sa leeg ng Kodo Beast na parang bakal ng mga banda. Pagkatapos ay sumigaw siya at binuksan ang kanyang panga na parang piting at sinunggaban ang likod ng Kodo Beast, hinati ang isang malaking bahagi ng laman. Yumudyo at naputok ang kuweba sa ilalim ng lakas ng dalawang dambuhalang nilalang na nagbabanggaan, bumagsak ang mga bato sa walang katapusang pagbuhos. Tumalon ako sa hangin, sinasalag ang mga bumabagsak na bato gamit ang kamao at paa. Ngunit ang kuweba ay mabilis na bumabagsak, ang pagprotekta sa apat na sanggol mag-isa ay kinukuha na ang lahat ng kaya ko. Wala nang natira pang matulungan ng inang-ina. Kahit na sinubukan ko, hindi sana ako makakatulong ng malaki laban sa isang hayop na makapal ang balat tulad ng Kodo. Magiging hadlang lang ako. Biglang sumugod ang Kodo na hayop ng may matinding lakas at ang makapal nitong sungay na nakabaon sa dibdib ng Earth Dragon ay tuluyang pumutok dahil sa brutalidad nito. Ang pagkapunit ng kanyang dibdib ay nagdulot ng hindi maipaliwanag na sakit. Alam ng ina ng dragon ng lupa na hindi siya makakaligtas sa laban na ito. Humarap siya upang tignan ang kanyang mga anak sa huli at nang makita niya akong nagsusumigasig na ipagtanggol sila, isang tahimik na init ang dumaan sa kanyang mga mata na para bang sinasabi na tama ang kanyang desisyon, hindi ka kakainin. Biglang bumukas ang mga mata niya na puno ng dugo. Pinagsama-sama niya ang lahat ng lakas at tinulak ang Kodo Beast sa likod ng ulo nito. Ang epekto nito ay parang lindol. Ang sariling bungo niya ay bumagsak sa pagtamak, ang panga niya ay nabali sa mga piraso. Kahit ang makapal na balat na Kodo ay hindi nakayanan ng isang mapanirang sipa sa likod ng ulo. Pumutok ang bungo nito sa isang nakakadiring tunog. Parehong malalaking hayop ang umiyak sa sakit at bumagsak sa lupa. Nang matapos ang laban, tumigil ang pagbagsak ng kuweba. Nagpumig ako palayo at tumakbo sa tabi ng inang dragon ng lupa, ngunit ang halos wasak na bungo niya ay nagsabi sa akin ng lahat na wala na siya. Mga anak ko, ayos lang ba kayo? Ito ang unang beses na narinig ko magsalita ang ina ng Earth Dragon. Halos hindi na naglalagi ang kanyang buhay ngayon at ang basag niyang panga ay nagpapahirap sa bawat salita. Sa harap ng kanyang tanong, pinilit kong pigilan ang guilt na kumakagat sa aking dibdib. Dahil patay na ang lahat ng apat na anak niya, pawang nabagsak ng bumagsak na bato ang bawat isa sa kanila. Napakaraming bato, at kahit gaano ako kasigasig na nakipaglaban, hindi ko mapipigilan ang lahat. Ang huling sipa ng ulo ng dragon ng lupa ay nagdulot ng malawak na pagbagsak at bagamat halos hindi ako nakaligtas, ang apat na cubs, ang mga araw na magkasama tayo ay nananatiling malinaw sa aking isipan. At naisip ko na silang parang mga kapatid ko na rin. Kanina lang buhay pa sila at puno ng sigla at ngayon ay mga bangkay na nakalibing sa ilalim ng mga gumuho. Anak-anak ko, ayos lang ba kayo? Ang mga mata ng dragon ng lupa ay nawasak sa pagbagsak ngunit ginugol niya ang huling hininga niya sa pagtatanong, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal para sa kanila. Isang alon ng pagkakasala ang bumalat sa akin, sumabog sa loob ng dibdib ko na parang bomba. Hinigpitan ko ng husto ang mga ngipin ko, akala ko mababasag na sila. Pinilit kong pigilin ang dalamhati at pinanatili kong mahinahon ang aking boses hanggat maaari. Ayos lang sila, nagpasalamat lang sila, nahimati lang sila, ayos silang lahat. Ganito ba, isang bahagyang ginhawang ngiti ang umakyat sa kanyang mukha. Pag namatay ako, kainin mo ako. Tumigil ang mundo ko sa kanyang mga salita. Ipinanganak kami sa dungeon. Isang sumpa na dala namin mula sa pagsilang. Walang masasayang. Ito na ang huling pagkain na maibibigay ko sa aking mga anak. Hindi ko alam kung bakit isang superior tier na halimaw katulad mo ang napadpad dito, pero para matanggap ka, hinihiling ko na alagaan mo ang mga anak ko. Nanghihina ang kanyang katawan bago pa man siya makapagsalita ng husto at sa isang huling paghinga, tuluyang nawala ang kanyang buhay. Kahit sa huli, nanatili sa kanyang mukha ang mapayapang kaligayahan ng isang ina na naniniwalang ligtas ang kanyang mga anak. Tahimik siyang pumanaw, ang dugo ay kumalat sa lupa sa aking mga paa at ang kuweba ay naging mapanirang katahimikan. Nakabuka ang aking bibig pero hindi ako makapagsigaw. Ang pagtangis ay magdadala lang ng mas maraming halimaw pero pakiramdam ko'y parang hinihila ang dibdib ko ng isang malaking bato. Ang subspecies na dragon ng lupa na nag-alaga sa akin, ang apat na sisiw na kasama ko sa pagtulog, lahat sila ay nawala sa isang iglap. Ang una niyang salita sa akin bilang isang inang nag-aalaga, ito na ang kanyang huli. Sa sandaling iyon, isang kawalan ng pag-asa na hindi ko pa nararamdaman dati ang bumalat sa akin na parang baha, ngunit hindi ako binigyan ng pagkakataon ng katotohanan na magluksa. Isang malakas na sigaw ang bumalat sa hangin at ang subspecies Kodo Beast na dapat ay patay na, ay nagbalik sa pagtayo habang ang bunganga nito ay nakabuka pa rin sa pagkabali.
Nag-ungol ito ng isang mapagtagumpay na sigaw, sa mata nito, ang munting itlog na anak na nakatayo sa harap nito, ay walang banta-banta. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamagandang bahagi ng pagkakaladkad sa napakasamang dungeon na ito? Ibinalik ko ang ulo ko at pinisil ang aking mga kuko bilang mga kamao, nakaharap sa napakalaking hayop, nanginginig ang boses ko hindi dahil sa takot kundi sa matinding kasiyahan. Naka-unlock na ang bagong kasanayan na Dragon Aura. Ang masaya ako ay mapatay ka gamit ang sarili kong mga kuko. Sa isang sigaw, tinulak ko ang sarili ko diretso sa subspecies Koto Beast, malala ang mga sugat nito, pero ang pagtusok sa makapal nitong balahibo ay hanggang ngayon ay panaginip pa rin para sa akin sa antas na ito. Gayunpaman, may daan pa rin. Ang daan tungo sa tagumpay ay nakahanda na para sa akin, mismo mula sa inang nag-aalaga. Ang daan sa depensa nito, ang sugat na binuka ng inang-ina sa likod ng leeg nito. Umungol ako at tumakbo ng mabilis na parang kidlat, diretso sa likod ng ulo ng hayop na Koto, nakataas ang parehong mga kuko, pinasok at binasag ang sugat ng malaki. 3 araw ng tahimik at malayong pagtitimpi ng inang hayop, nagsisikap makahanap ng pagkain kasama ang 4 na supling, naglalambing at natutulog na magkayakap. Nagliliparan sa aking isipan ang mga larawang ito na parang umiikot na parol, at ang aking hanggang pumatay ay lumaki hanggang sa hindi ko pa nararamdaman noon. Wala nang iba sa aking isipan kundi isang pangarap, patayin ang Koto Beast na ito at maghayganti. 3 o 4 na oras ang lumipas, nakatayo ako sa harap ng katawan ng ina ng dragon ng lupa, marahang pinatong ang mga kuko sa kanya, nararamdaman ang huling init na naiwan sa kanyang katawan. Hindi ko pinayagan ang sarili kong malunod sa dalamhati, walang pakialam ang dungeon sa luha. Tulad ng sinabi ng ina na nag-aalaga, ang mga halimaw na ipinanganak sa dungeon ay may sumpa mula sa pagsilang. Ang kamatayan ay maaaring dumating anumang oras at hindi na ito nakakagulat. Ang tanging pinagsisisihan ko ay hindi ko nagawang iligtas ang aking 4 na kapatid. Inang nag-aalaga, mabubuhay ako para sa iyo at sa kanilang lahat. Binuka ko ang bibig ko at kinain ang katawan ng inang nag-aalaga, pinunit ang isang piraso ng laman at nilunok ito. Pinigilan ko ang luha, isinama ang bawat hikbi sa bawat kagat. Ang laman ng isang mahal ko ay napakasakit sa panlasa, pilit ko itong nilunok kahit gaano ko pa ito gustong iwasan. Huminga ako, hindi pwedeng sayangin ang kahit isang kagat. Wala na akong magagawa. Ang amoy ng dugo ay maghahatak ng ibang mga halimaw, at sa huli ay kakainin din siya. Pagkalipas ng 3 araw, lumabas na ako mula sa kuweba. Bagamat level 18 lang ako, salamat sa kalamangan sa paglaki ng isang superior tier na halimaw, kaya ako nang makipagsabayan sa mga mas mababang tier na halimaw na level 30. Pinuko ko ang aking mga kuko na may mahabang ingay at niyuko ang isang bahagi ng aking bibig sa isang nakangiting nakahanda sa laban. Nakatingin sa walang katapusang dungeon na nakapaligid sa akin. 3 monster ang nasa paligid, tamang-tama ang timing, gutom na naman ako. At doon nagsimula ang aking unang hakbang upang makalaya. 5 araw na ang lumipas mula nang iwan ko ang kuweba, at lahat ng minotaur sa paligid ay napasuko na sa aking kamay. Matapos pumatay sa huling minotaur, umakyat ang aking antas sa 20. Ding! Paalala, naabot na ang kasalukuyang limitasyon ng antas. Itinigil ang pagkuha ng karanasan. Pumili ng landas ng ebolusyon upang mapataas ang limitasyon ng antas. Ang Ascending Candle Dragon, ang karaniwang ebolusyon para sa batang Candle Dragon, ay nagbibigay daan sa mas malaking kapasidad ng mana. Maliit na Candle Dragon, isang pangkalahatang layuning ebolusyon, nag-aalok ng mas matalim na pandama at mas mabilis na reflexes. Degraded Candle Dragon, isang di karaniwang landas ng ebolusyon na maaaring ma-unlock matapos makaligtas sa matinding kalagayan sa loob ng isang takdang panahon, nagbibigay ng mas malakas na lakas at liksi, ngunit nililimitahan ang kapasidad ng mana at paglago ng pisikal. Tinitingnan ko ang lumabas na mensahe at naunawaan ko ang pattern. Bawat 20 antas ay nagmamarka ng isang yugto. Para Avenzar, kailangan ng ebolusyon. Pero habang iniisip ko ang mga pagpipilian ko, isang napakalakas na puwersa ang bumuska sa akin mula sa likod. Lahat ng instinct ko para sa Evera ay naging alerto. Tumingin ako sa paligid at sa isang punto na hindi ko napansin, hindi bababa sa 20 subspecies Kodo Beasts ang pumaligid sa akin, at sa likod nila, isang napakalaking Kodo Beast ang lumapit, buong katawan nito ay nakakatakot na pulang dugo. Pinuno ng espesyalista sa laban, subspecies ng Kodo Beast, antas 88, bihira, malapit sa mid-tier na halimaw. Ang mga estadistikang iyon ay nagpadala ng panginginig sa akin. Halata na ang plano. Sinasadyang nilinlang ako ng leader ng Kodo Beast sa isang bitag. Ang nakalilito sa akin ay wala akong kasaysayan sa nilalang na ito. Wala namang sama ng loob sa pagitan namin, kaya bakit biglang ako hinahanap ng Kodo Beast? Naisip ko na. Nag-activate ako ng telepatikong komunikasyon at naghanda na makipag-usap. Umalis ang Kodo Beast leader sa isang malamig na hilik muna, saka nagsalita. Hindi ko inakalang ang nanghuhuli ng pagkain sa aming teritoryo ay isang ganitong maliit na duwende. Napatunayan na ito. Ang Minotaur ang pangunahing pagkain ng Kodo Beast at noong mga unang araw ko upang mapalakas ang aking kakayahan sa pakikipaglaban. At dahil sa kasakiman na kasanayan na nagpataas ng aking gana, walang tigil akong nanghuhuli ng mga Minotaur sa loob ng ilang araw, dahilan upang bumaba ng husto ang kanilang bilang sa buong lugar. Naapektuhan ito ng husto ang Kodo Beast sa lugar na ito, kulang na kulang sa pagkain. Pero nang pag-isipan ko ito, nag-angat lang ako ng balikat. Ipakita ang kahinaan at ikaw ay lalakad-lakad lang. Ganyan talaga ang takbo nito. Tiyak nata, lalo na sa ilalim ng lupa. Pinatibay ko ang aking mga paa at nakataas ang ulo. Oo, ako yon.
Kinain ng Kodo Beast mo ang nanay kong nag-aalaga sa akin, hindi ba? Gusto mong makipaglaban, nandito lang ako. Nang sinabi ko ito, isang asul-berdeng liwanag ang sumiklab sa buong katawan ko, at umupo ako sa posisyong handa nang wasakin silang lahat. Sa loob ko, nagsimula na akong mag-isip kung paano tatakbo. Malinaw na hindi inaasahan ng leader ng Kodo Beast na ang isang maliit na hayop na hindi pa umaabot sa isang ngipin nito ay magiging ganito katapang. Naglabas ito ng sigaw, lumakad ng pasulong at pinaga niya ang kasanayan na pagliit ng lupa. Bigla itong nawala at muling lumitaw sa harap ko na para bang nag-teleport. Sa parehong oras, sabay-sabay na umungol ang mga dosenang Kodo Beasts na nakapaligid sa akin at naramdaman ko ang pakiramdam na kumalat mula sa lahat ng aking apat na paa ng sabay-sabay. Hindi ako makagalaw kahit isang pulgada. Isang tama mula sa Kodo Beast na mas mataas sa aking antas at tapos na ang lahat. Sa sandaling iyon, libu-libong estratehiya ang pumasok sa aking isipan at agad naman silang tinanggihan. Walang plano. Walang paraan palabas. Bigla, mula sa kawalan, isang haligi ng maliwanag na asul na liwanag ang bumusina, nilamon ng buo ang hindi handang Kodo Beast leader, at ang pinakamalapit na Kodo Beast ay hindi pa nakapagsigaw. Naging abo sila sa mismong lugar. Habang humuhupa ang mainit na alon, isang ritmikong hakbang ang umalingaw-ngaw mula sa malayo, para bang may mga paang isang bundok. Bawat hakbang ay nagdudulot ng malakas na pagyanig sa lupa. Lahat ng instinct ko ay nagpa-alarm ng isang pulang babala, mamamatay ako. Habang papalapit ang mga hakbang, pinulot ko ang lahat ng tapang mula sa dalawang buhay at tumingin pabalik. Huminto ang tibok ng puso ko nang makita ko ang isang anyo na kasinlaki at kasilakbo ng isang kabundukan. Ang unang bagay na nakita ko ay nasa mukha nito. Ito ang unang linya ng datos mula sa aking kasanayan, katotohanan. Target, Leviathan. Antas, 355. Type, Superior Tier Monster. Napakalakas ng mga katangian nito na hindi na maitala ni Truth kahit ang higit pa sa antas at tier nito. Huminga ako ng malalim, walang oras mag-isip, walang oras magtaka kung bakit nandito ang isang dungeon boss sa unang palapag. Habang unti-unting nauubos ang mga hakbang, tanging nang bumalik ang katahimikan saka lang ako nakahinga ng maluwag. Nasugatan ng kanang binti ko sa pagsabog. Matapos ang isang sandali ng pag-iisip, nagpa siya akong mag-evolve dito at ngayon. Matapos tiyaking walang ibang mga halimaw sa paligid, muling binuksan ko ang mga opsyon sa ebolusyon. Ang batang kandila dragon ang pinaka-orthodox na ebolusyon, ngunit pinalalaki nito ang sukat ng katawan. Sa masisikip na espasyo ng dungeon, mas lalo lang akong mapipigilan nito. Hindi pwede. Matapos basahin ng maingat ang mga paglalarawan, napagpasyahan kong piliin ang Degraded Candle Dragon. Sa aspeto ng mga estadistika, bagamat binabawasan ito ang linya ng dugo, sa kaloob-looban ay nananatili pa rin itong isang Candle Dragon na nag-iiwan ng posibilidad na muling ay optimize pabalik sa isang tunay na Candle Dragon sa hinaharap at mas masusing balanse ang mga estadistika nito. Ang pagtitiis sa isang palaging nagbabagong dungeon ay hindi tungkol sa pagiging eksperto sa isang kakayahan, kundi sa pagkakaroon ng mas maraming pagpipilian. Sa pag-aayos niyon, ipinikit ko ang aking mga mata, nakatanggap ng abiso, utos ng ebolusyon, matatapos ang ebolusyon sa loob ng 10 segundo. Sa tunog ng kilala ni katotohanan, isang alon ng init ang kumalat mula sa aking puso hanggang sa bawat sulok ng aking katawan. Nawala ang sakit, ang lamig, ang pagkahilo dulot ng paghahangad sa dugo. Ang aking ubos ng katawan ay bamahan ng mainit na dumadaloy na dugo, nagsimulang matanggal ang luma kong balat, pinalitan ito ng mga bagong kaliskis, halos hindi ko na naabutan ng pakiramdam bago ito natapos. Ding! Antas ng antas sa antas 8. Ang aking langit na bughaw na kaliskis ay naging malalim na madilim na purple, mas matibay kaysa dati. Lahat ng iba pang estadistika ay tumaas din, sa pamamagitan ng paningin at pandaman ng dragon na pinalakas, malinaw kong naramdaman na ang presensya ni Leviathan ay nagpapabagsak sa populasyon ng mga halimaw sa unang palapag, at ang bawat nakaligtas ay nagtatakbuhan ng nagkakagulo. Hindi ko alam kung bakit narito si Leviathan, ang boss ng dungeon, sa unang palapag, pero alam ko ang isang bagay, malapit nang magbago ng tuluyan ang unang palapag. Sa pag-iisip na yon, nagpasya ako, oras na para pumunta sa ikalawang palapag. Di nagtagal matapos mawala ang inang nag-aaruga, natagpuan ko na ang pasukan sa ikalawang palapag. Ang dahilan kung bakit hindi pa ako nakakalusot, ay simple lang, kapag bumaba ka na sa ikalawang palapag, hindi ka na makakabalik sa unang palapag. Hindi ko pa rin alam kung ano ang ginagawa ni Leviathan dito, pero kung hindi pinilit ng mga pangyayari, hindi sana ako bababa ng maaga. Ilang minuto ang lumipas, nakatayo ako sa pasukan ng daanan, pinisil ang ilong, nilock ang mga mata, at tumalon ng diretso pababa. Matapos ang isang matagal na pagbagsak, inaasahan kong magiging maayos ang pagtama, ngunit isang piraso ng tao na baluti ang nagsigurong hindi naging maayos ang pagtama. Pero napagtanto nito na may isang bagay, talagang ang sangkatauhan ba ang nangingibabaw na uri sa mundong ito. Hindi pa ako nakakakita ng tao mula nang ako'y ipanganak, ngunit nang pumasok sa isip ko iyon, isang halos di mapapansing mahinang kaluskos ang nanggaling sa 7 o 8 metro sa likuran ko. Akala ko isang halimaw na nang iipit, napalingon ako ng bigla, at sa sandaling ginawa ko iyon, may isang maliit na payat na babae, ang unang tao na nakilala ko mula nang muling ipanganak, at maganda pa siya. Para sa isang tulad ko, isang hopeless na introvert na matagal nang walang karelasyon sa loob ng 2 buhay, hindi nag-aksaya ng oras ang imahinasyon sa paglalakbay sa malayo. Ngunit nang buksan ko ang bibig ko para magsalita, biglang sumigaw ang babae sa takot at bumagsak sa lupa, nagtangkang tumakbo palayo ng desperado, mga paa ay kumikilos ng walang kontrol, ngunit may pader na bato sa likod niya, wala nang ibang daan palabas.
Ang reaksyon niya ay nakalilito sa akin. Dapat ay kaakit-akit sa kahit sinong babae ang maliit kong chubby na anyo, hindi ba? Bumaba ako sa lupa at dahan-daang lumapit sa kanya na parang lalapit sa isang pusa sa kalye. Hoy, wala akong masamang balak, gusto ko lang malaman kung paano ka napunta dito. Naiintindihan mo ba ako? Mas lalo siyang napalakas ang takot, nagmumambling ng kung ano-ano sa ilalim ng kanyang hininga. Laban at baka makaligtas, huwag lumaban at tiyak na mamamatay. Ginoo Ginge, pakiusap bigyan mo ako ng lakas, mga salitang walang gaanong saysay sa akin. Nangangatog sa kaba, sinubukan kong lumapit upang ipaliwanag ang sarili, ngunit sa sandaling nakalapit ako ng 2 metro, bigla siyang umatake, sumugod ng buong lakas gamit ang roundhouse kick, na bigla, at sa sobrang lapit, tinamaan ng diretso sa pinakamahina kong bahagi ng ulo, at isang linya ang lumitaw sa aking paningin, HP-1. Hindi ko maiwasang maisip, ang hina niya. Inilabas ko ang katotohanan at sinuri ang kanyang mga estadistika, kawawa hindi pa nga nasasakupan. Ganito ang mga stats niya, hindi pa nga aabot sa floor 1 at hindi ko maintindihan kung paano siya nakarating sa floor 2. Nakaluhod na ang babae sa lupa, hawak ang binti niya, halatang masakit na masakit. Ang sipa ay walang ginawa sa akin, pero masama na ang pagkakasugat ng kanyang kanang binti. Ngunit isang segundo pagkatapos, hindi alintana ang sugat, tumakbo siya ng parang baliw papunta sa isang malapit na pasukan ng tunnel. Humihinto ako upang sundan siya, ngunit patuloy na bumababa ang mga gagamba na may pangil na dugo mula sa itaas, pinipigil ako muli at muli. Ang mga halimaw sa dungeon ay nanghuhuli batay sa buhay na enerhiya, kaya ang mahina na tao ay hindi nila pinapansin. Lahat sila ay nagsimulang umatake sa akin. Hindi naman sila tunay na banta, pero nawala ako ng tuluyan ang babae. Sira akong nabigo. Nandyan lang siya, at bigla na lang, nawala siya. Lumipas ang 5 araw, unti-unting nakahanap ako ng paninindigan sa 2nd palapag. Hindi tulad ng unang palapag, dito mas marami at iba't ibang uri ng mga halimaw. Halos araw-araw akong nakakakita ng mga uri ng hayop na hindi ko pa nakikita noon, kabilang na ang mga tao, pero lahat ng taong nakita ko ay patay na o bangkay o mga labi. Yung babae noong araw na iyon ay nananatili pa rin sa likod ng aking isipan, karamihan dahil siya ay tao. Sa mga nakaraang araw, nakatagpo na ako ng mga labi ng tao ng higit sa 1 beses sa 2nd palapag at pati na rin ng maraming bakas ng paa ng tao na nagpapahiwatig ng isang grupo na may hindi bababa sa 2 hanggang 300. Pero gusto ko pa rin silang hanapin. Malinaw na hindi ginawa ang dungeon para sa mga tao. Kung meron silang paraan para makapasok, may paraan din silang makalabas. Iyon ang loika, at iyon ang posibilidad na matagal ko nang inaasam. Sa kasamaang palad, ilang araw na akong nagsusubok na sundan ang mga palatandaan ng tao ngunit walang nakuha ng makabuluhang resulta. Tanging mga labi na lang ang natitira, isang lugar pagkatapos ng iba pa. Pagkatapos, habang papalakad na ako palabas ng kuweba, isang matalim na lamig ang bumuska pababa sa aking likod. Kumilos ang katawan ko bago pa man makapag-isip ang utak ko. Isang pag-ikot sa gilid, likas na instinct. Isang matalim na hibla ng hangin ang dumaan sa aking ulo at gumuhit ng 4 na malalim na sugat na ilang talampakan ng haba sa pader ng bato, na para bang ang bato ay walang iba kundi papel na kinakaliskis ng isang pusa. Walang oras mag-isip, agad kong pinaganya ang matalim na pandinig na kasama ng Dragon Vision, at napansin ko ang isang maliit na nilalang na malapit lang, papalapit sa akin ng halos hindi kapanipaniwala ang bilis. Nang naisip ko na, nasa wala pang 50 sentimetro na lang ang layo ng nilalang sa likod ko. Naramdaman ko ang lamig sa anit ko. Walang oras para tumingin pabalik. Isa pang hakbang sa gilid. Muling kumatok ang matutulis na kuko sa aking balat sa mukha sa isang hiblalang, at nang umatras ako, nakita ko ang 4 na sugat na hiwa sa aking mukha. 2 tama lang at buhay ka pa. Hindi nakapagtataka na may lakas ka ng loob na pumasok sa teritoryo ko. Mukhang may kakayahan ka talaga. Isang boses ng babae ang nanggaling sa dilim. Nakatago sa mga anino ang hayop na may 4 na paa, at matapos dilaan ang dugo mula sa mga kuko nito, tumayo ito gamit ang 2 paa sa likod na parang tao. Akala ko meron kang kakayahang telepathic na komunikasyon, kung ganoon, makakapag-usap tayo. Pero kahit ano paman, pumasok ka sa teritoryo ko, kaya huwag mong asahan na makakalabas kang buhay, meow. Hindi ko ito masyadong makita ng malinaw, pero alam kong nakangisi ang nilalang sa akin. Sa sandaling matapos ang mga salitang iyon, dumating sa akin ang anyo ng napakabilis, sobrang bilis na halos hindi mahuli ng mata, ang pakiramdam na parang isang nilalang ang nagdudulot ng pakiramdam na parang maraming nilalang ang nakapaligid sa akin ng sabay-sabay. Hindi ko akalain na makakatagpo ako ng kalaban na ganito kahirap labanan. Basta't mapanatili ko ang aking mga vitals at iwasan ng isang bite na kamatayan, hindi agad ako mamamatay. Ngunit ang sobrang bilis ng nilalang na ito ay halos nagpahina sa akin ng tuluyan. Kung magpapatuloy ito, mauubos din ako sa huli, at malinaw na may layunin ng nilalang na ito na pumatay. Sa harap ng isang hindi mapagkakailang sitwasyon, agad kong binuksan ang mapa ng skill tree ng walang pag-aatubili. Natutunan ko na ang puno ng kasanayan noon pa man. Kahit na mukhang komplikado, karamihan sa mga kasanayan ay simpleng pag-upgrade o sangay ng mga umiiral na, at hindi maaaring ma-unlock ng walang mga kailangang prerequisites. Ngunit ang mga pangunahing kasanayan na naaalala ko na matagal na para sa ganitong pagkakataon. Buksan ang perception ng dragon. Isang punto ng pagbubukas ang nagamit. Nabuksan. I unlock ang isip na focus. Isang punto ng pag-unlock ang nagamit. Naka-unlock na. I unlock ang pulse. 5 puntos ng pagbubukas ang nagamit. Nabuksan. Nabuksan. Isang sinag ng liwanag ang dumaan sa puno ng kasanayan.
Habang nagliwanag ang mga node para sa Dragon Perception at Mental Focus, biglang bumukas ang aking mga mata at sa isang iglap, nagbago ang itsura ng mundo. Umikot ako at pinukol ng suntok ang walang tao sa likod ko. Isang matalim na pagtamak at isang after image ang lumipad palabas. Walang salita, sinundan ko ito ng isang pagsabog ng hininga ng dragon. Hindi pa man makapagsalita ang nilalang, sumabog na ito. Isang pagbaha ng bughaw na apoy ang sumaikop sa buong ilalim na silid sa isang iglap. Huminga ako ng malalim at agad na sinuri ang aking mga estadistika. Malaki ang naging gastos, pero wala ng panahon para mag-isip tungkol dyan. Napansin ko na hindi gumalaw ang aking mga puntos ng karanasan, ibig sabihin hindi pa patay ang target. Kumabog ang aking puso. Hindi maliit na bagay ang isang direktang tama mula sa Void Dragon Breath. Tumakbo ako palapit hanggang sa makita ko ang sunog na nilalang sa sulok. Doon lang bumaba ang puso ko sa lugar. Ngunit nang makita ko ng malinaw kung ano ito, may isang bagay na kumirat ng matindi sa loob ko. Mutant Mongoose. Antas ng 51. Humanoid. Uri ng legendang mid-tier na halimaw. Nagbago ng anyo. Talaga ng reproduksyon. Napakataas. Nakatingin sa lumalabas na mensahe, isang sakit na hindi ko pa nararamdaman dati ang kumirat sa aking dibdib. Halos mapatay ko na ba ang isang mongoose? Ang mga mongoose ay isang karaniwang halimaw sa ikalawang palapag ng dungeon. Mukhang pusa, ngunit ang mukha ay mas kahawig ng tao, at dalawang buntot. Wala sanang problema, higit pa sa isang karaniwang, walang kakaibang monster. Pero ni minsan sa 1,000,000 ay hindi ko inasahan na makatagpo ng isang mongoose na nakumpleto na ang kanyang anyo matapos magbago. Maliban sa mga tainga at buntot ng pusa, lahat ng bahagi niya ay mukhang tao talaga, kahit anong anggulo tingnan. Bagamat higit sa 80% ng katawan niya ay nasunog, makikita pa rin ang dating hitsura niya noon. At ako, na hindi kailanman nag-atubiling tapusin ang kalaban, ay hindi makapagbitaw ng huling suntok. Anong nangyayari? Patayin mo na ako, Meow. Nagngingit-ngit na nakatingin sa akin ang shape-shifted mongoose at totoong na-shock ako. Matapos pag-isipan ng matagal, sa wakas nakaisip ako ng medyo maayos na dahilan. Hindi masarap ang karne ng pusa, masyadong maasim at matigas. Ayoko rin sila na ganito kapayat. Nagbuntong hininga ng malamig ang nagbago-bagong mongoose. Akala mo walang magagawa ako kaya naaawa ka at ayaw mong kainin. Pawiin mo ako ngayon at sa susunod ako na ang gagamit sa'yo, Meow. Binetukan ko lang ang banta ng hindi nag-iisip. Ang talagang nakalito sa akin ay ito. Bakit mo ako tinamaan kanina? Naka-activate pa rin ang Dragon Aura ko sa level 2 buong araw. Hindi ito nakakasakit pero nagsasabi ito sa ibang mga halimaw na hindi ako karapat-dapat naguluhin kaya karamihan sa mga halimaw ay hindi agad ng ahas na lumaban sa akin. Nang hindi siya sumagot, muling tinanong ko, ngayon ay may bahid na ng galit sa boses ko. Nagmumurang muyang na nakatitig sa akin ang anyo ng babaeng mongoose, halatang ayaw sumagot. Pumasok ka sa teritoryo ko, tapos nag-ihi ka pa dito, sa teritoryo ko. Sino pa ang gusto kong saktan? Napailing ako, naaalala kung bakit nga ba ako pumunta sa kuweba na ito sa una. Oo, yun nga ang talaga kong ginagawa. Talagang may matinding pakiramdam ng teritoryo ang mga uri ng pusa, pero ito ay isang dungeon. Totoo bang nipapasa ang instincts ng mga hayop mula sa labas dito? At higit sa lahat, may territorial instincts din ba ang mga babaeng pusa? Lahat ng ito dahil lang sa isang bagay na ganito ka minor. Maliit, ang lakas mo naman. Kailangan mong marank bilang isang dominant tier na halimaw sa ikalawang palapag. At hindi mo pa nga alam ang isang bagay na ganito ka-simple, Meow. Sa totoo lang, mas mababa pa sa isang buwan ako sa dungeon. Ano? Imposible. Ang mundo sa labas ay mas maganda, malaya kang makagala sa mga kagubatan. May ilan na pinipili pa nga ng tao bilang kabayo, hindi na mag-aalala pa sa pagkain. Bakit pa sila pupunta sa isang malungkot na butas tulad nito, Meow? Talaga bang ganun kaganda dyan? Halos mapasigaw ako sa sinabi ng mongoose. Mga halimaw sa mga ligaw na gubat ay maaaring hindi kailanman magutom. Ngunit kung wala ang matinding pagsasanay sa dungeon, sila ay tuluyang walang magagawa kapag dumating ang mga tao ng marahas. At tungkol naman sa pagiging kabayo ng isang tao, maaaring may ilang tao na maingat na inaalagaan ang kanilang kabayo. Pero para sa karamihan, ito ay nangangahulugang kawalang laya na tinanggal at halaga na winawasak ng walang awa. Walang pinagkaiba sa isang manok na nakatali sa kulungan na naghihintay na patayin. Isang buwan sa dungeon, at ang pinakamalinaw na naiintindihan ko ay ito. Ang dungeon ay isang barong-barong para sa mga halimaw, pero ito rin ay isang lugar na tunay na kanila. Hindi ko na inaksihan pa na ipaliwanag yun sa kanya. Ang batang babae na mongoose ay nagsimulang magpumigla sa halatang sakit. Ano pang hinihintay mo? Talo na ako. Patayin mo na ako. Anong gusto mong panoorin? Ako ang magdurusa. Meow. Walang halong takot ang kanyang boses. Para siyang taong sa wakas ay pinayagang magpahinga. Naitulak nito ang isang bagay na minsang sinabi ng isang ina na nag-aalaga. Tayo mga halimaw ay ipinanganak sa dungeon. Ito ay isang sumpa na dala natin mula sa pagsilang. Matagal na akong iwas sa paggamit ng telepatikong komunikasyon, natatakot na baka ang pakikinig sa mga huling hiling ng mga halimaw ay magpababa sa akin. Kahit ano pa ang maging ako, tao pa rin ako sa loob, may kakayahang makaramdam ng simpatiya at awa. Pero dito sa lugar na ito, pwedeng ako pa ang mapatay dahil sa mga damdaming iyon. Marahil iba talaga ang nangyari. Ngunit nang makita ko ang kalagayan ng mongoose na kawawa at nakakaawa, nag-alinlangan ako. Hindi ako bobo na basta-basta siyang pakawalan para bumalik at pumatay sa akin balang araw. Nang itinaas ko ang kuko ko para tapusin ito, isang malakas na pagbagsak ang
yumanig sa dungeon at pinigil ang aking kuko sa ere. Nagsimula nang maggiba ng matindi ang buong ikalawang palapag ng dungeon para bang umiikot ang mundo sa sariling akses. Nasa kanila na naman. Talagang may kamalasan na ang mga ito. Ang mga salita ng Mongoose ay nagpasiklab ng kasiyahan sa akin. Agad kong pinindot, aling mga tao, hindi pa matagal, muling nagtangka ang mga tao na lusutan ang dungeon at tuluyang natalo ng boss sa ikalawang palapag. Muling-muli, meow. Ilang pinuno na parang mga leader ang tumakas kasama ang mga pinakabatang kasapi ng grupo. Ang natitirang mas malalakas ay nanatili sa likod, naipit sa ikalawang palapag. Sinusubukan na nilang makalusot at makalabas mula noon. Pero paano nila matatalo ang boss, meow, bawat subok ay mas marami pa nilang nawala. Isang ganitong kalaking shockwave, malamang nagsasama-sama silang lahat para sa isang huling desperadong depensa. Sa ilang pangungusap lang, nawala ang ilan sa mga salitang pinakamahalaga sa akin. Habang papalalim ako, pumutok papasok ang pader na bato sa tabi ko, at isang gwapong binata na may dalang gintong malaking espada ang bumagsak mula sa loob. Ang unang buhay na tao na nakilala ko. Biglang bumalat sa akin ang lakas ng tama. Nakita ako ng binata sa Mongoose sa parehong sandali, nanlaki ang mata niya, at agad siyang sumigaw pabalik sa butas na kanyang binasag. Kapitan, may mga kasama na halimaw dito. Ako na ang bahala sa kanila. Mag-focus ka sa boss. Iwanan niyo na sa akin ang mga halimaw. Sa sinabi niya yun, bumaba siya sa isang posisyon na nagsasabing isa sa amin ay aalis at ang isa ay hindi. Ang puot na nagliliyab sa kanyang mga mata ay tunay na nagpagulo sa akin. Halos hindi pa ako nakapagsalita upang ipaliwanag. Nang marinig ng binata ang aking salita, sa halip na magpahupa, lalo pa siyang naiinis. Biglang pumikit ang kanyang pawis, at nagsimula siyang mumunting, isang mitikong antas na batang halimaw. Kung hindi natin ito aayusin dito, sa susunod na subukan natin ang palapag na ito, haharap tayo sa dalawa nito. Hindi tayo makakalabas ng buhay. Para sa kapakanan ng mga susunod sa atin, kailangan ko itong panatilihin dito. Kahit pa mangyari pang ikamete ko, isang bagyo ng frustration ang dumaan sa aking isipan. Totoo bang ganito ka ngayon? Halos nakakaantig ang munting monologo na iyon. Halos napapaluhan na ako. Hoy, nakikinig ka ba talaga sa akin? Ang malaking espada ng binatang lalaki ay naglabas ng matalim na tunog at isang sumiklab na labanan ang sumabog mula sa bawat poro ng kanyang katawan. Ang enerhiyang umaagos mula sa kanya, 10 beses na lumalakas sa isang iglap. Pagkatapos ay sumugod siya na parang isang palaso na inilabas mula sa pana, nilalapitan ng distansya sa isang kisap mata. Target, banal na kabanal. Antas 32, isang pag-angat ng klase. Type, Elite Tier Human. Karamihan sa kanyang mga estadistika ay mas mataas kaysa sa akin. Sa aking buong lakas, sana ay mapapadali ng aking mga kakayahan ang laban sa kanya, pero sugatan ako at hindi pwedeng makipagsagupaan ng direkta. Bukod pa rito, ayokong makipag-away sa isang tao. Sa 2 segundong nag-aatubili ako, nawasak ko ang papalapit na hiwa, niyakap ko ang Mongoose sa leeg, dinala siya sa balikat ko, at tumakbo palayo sa direksyong pinakamalayong sa boss at sa binata. Malinaw na hindi niya ito inaasahan. Sa isang sandali ay nasa lupa siya, sa susunod ay dinadala na siya ng walang malinaw na dahilan. Anong tingin mo sa sarili mong ginagawa? Ha, hindi kita papayagang makalusot dito. Tumingin aso na Mongoose ay kumagat sa aking walang buhok na ulo. Tumahimik ka na. Umunggalog ako, pagkatapos ay umakyat at hinayla ang leeg niya. Biglang namula ang mukha ng Mongoose. Isa niyang natitirang tainga ay bumaba at ang kanyang katawan ay naging matigas na parang niyeyelo. Nasa ibabaw na ako ng lalaki, isang pagbuhos ng gintong mga palo ng espada ang bumabagsak. Lumiko ako sa gilid at hindi maiwasang magalit sa loob. Kung nasa buong lakas ako, walang paraan na may katulad mong walang kwenta ang hahabulin ako. Pagod na pagod, wala akong magagawa kundi tanggapin ng tahimik ang aking kahihiyan at tumakbo ng buong lakas na natitira sa akin. Kaya nagsimula ang habulan, tao at dragon na nagkakasunod. 2 sinag ng liwanag na dumadaan sa dungeon, naglalaban sa isang matinding habulan. Akala ko susuko na ang binatang lalaki pagkatapos ng ilang sandali, pero matapos ang 2 oras at kalahating tuloy-tuloy na pagtugis, kahit halatang pagod na siya, ayaw pa rin niyang sumuko. Ngayon, tunay na galit na ako. Kung magpapatuloy ang bagay na ito, ang susunod na atake ang magiging huli at pinakamatindi niya. Kung umatras siya ngayon, iiwan ko na lang at ililigtas ang sarili ko. Pero kung maglakas loob siyang ilabas ang lahat sa isang buong atake, tiyak na babasagin ko ang ulo niya. Sa kabila nito, habang naghihintay akong makita kung ano ang gagawin ng binata, sumigaw siya ng sigaw ng laban, bawat ugat sa kanyang katawan ay pumutok ng sabay-sabay, ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa gintong dakilang espada. Hinarap ang huling, buong atake ng binatilyo, bumuga ako ng pagod na hininga. Buksan ang invincibility. 5 puntos ng pagbubukas ang nagamit. Naka-unlock ang antas isang nakasanayan na invincibility. Sa sandaling iyon, naging parang bala ako na tumusok diretso sa landas ng sinag ng espada. Sa isang iglap, nabasag ang sinag ng espada na parang papel na kawayan, isang paikat na butas ang tinusok nito ng buong linaw. Hindi kailanman inasahan ng binatang lalaki na ang nilalang na kanina pa niya hinahabol ay biglang babaliktad at susugod ng diretso sa kanya, lalo na isang suntok na pinuno ng lahat ng kanyang lakas at mana ay madaling masira. Ngunit wala ng oras para sa kanya na maisip pa yon. Isang sulyap ng pagtama. Matibay kong ulo ang bumagsak ng buong pwersa sa tiyan ng binata at siya'y umungol ng malakas, ang kanyang katawan ay umiikot na parang gulong habang palayo, binasag ang 10 piraso ng makakapal na halijing bato hanggang sa tuluyang tumama sa pader ng bato at huminto.
Nang mawala ang pagiging hindi matitinag, tuluyang akong bumagsak, ang katawan ko ay nagsimulang matuno sa lupa. Akala ko makakakuha na ako ng hininga, pero biglang bamahan ng mga notification ng pag-angat ng antas at muling pinilitan ang ulo ko. Dahil tumaas ng husto ang experience na kailangan para sa bawat antas at tumaas din ang mga multiplier, matagal na akong hindi nakakakita ng sunod-sunod na pag-akyat ng antas. Ang laban ng lakas ng taong ito ay halos kasing lakas ng isang Kodo Beast at gayon paman, ang umano'y mahina na tao na ito ay nagpasulong sa akin ng 6 na antas ng sabay-sabay. Mula sa antas 11 pagkatapos ng ebolusyon hanggang antas 17, halos 12,000 karanasan ang kabuuan. Para bang hinihikayat ako ng sistema na pumatay ng mga tao. Ding! Nakuha na ang pangunahing misyon. Talunin ng boss sa ikalawang palapag, ulo ni Medusa. Nagbibigay ang mga misyon ng 50 puntos para sa pagbubukas. Biglang tumayo ako ng matindi sa utos na yon. Matapos ang lahat ng aking nalagpasan, bawat laban na halos ikamatay ko, kabilang na ang 5 puntos na kakakuha ko lang, nakalikom ako ng kabuuang 35 unlock points, at itong ang isang misyon ay nag-aalok ng 50. Bigla, nanggaling sa likod ko ang boses ng Mongoose. Lumingon ako, para siyang nakatingin sa akin na parang may nakikita siyang bagay na hindi dapat umiiral. Bakit nang patayin mo ang tao na yon, ganap na gumaling ang mga sugat mo, at bakit biglang tumaas ng husto ang iyong presensya? Ang Mongoose ay halatang naguguluhan. Sa karaniwang loikat, ang paglaki ng isang halimaw ay katulad ng sa anumang buhay na nilalang, tuloy-tuloy at unti-unti. Ngunit ang batang dragon na nasa harap niya ay pumatay lang ng isang tao, at hindi lang naglaho ang mga sugat nito, biglang tumaas ang lakas nito sa isang iglap. Hindi pa niya kailanman nakita ang ganito, sa harap ng kanyang naguguluhan at natatakot na pagtatanong, nanatili ako sa pagiging kalmado. Gusto mo bang mamatay dito, o gusto mong sumama sa akin at patayin ang boss sa ikalawang palapag? Anong sabi? Nawala ka na ba sa sarili mong ulo, siya ang boss sa ikalawang palapag? Ang tanging dahilan kung bakit siya nananatili sa isang lugar ay dahil hindi siya makagalaw. Pinoprotektahan niya ang 3 pasukan. Pagkatapos ay may naisip. Nakatingin sa akin ng may hindi makapaniwalang pagkabigla ang Mongoose. At matapos ang mahabang katahimikan, sa wakas ay nagtanong siya, huwag mong sabihin sa akin na balak mong patayin ang ulo ni Medusa para lang makapunta sa ikatlong palapag. Meow. Hindi ako sumagot ng salita, ngumiti lang at tumango. Sa kasalukuyan mong lakas, kaya mong durugin kahit ako nang hindi napapagod. Basta't hindi ka pumupunta malapit sa ulo ni Medusa, maaari mong sakupin ang buong palapag na ito ng walang laban. Bakit mo ilalagay ang sarili sa panganib ng walang dahilan? Meow. Binanggit mo lang kanina na nakikipaglaban ang mga tao sa boss sa ikalawang palapag dahil gusto nilang makalabas ng dungeon, di ba? Nang marinig ang mga salitang iyon, agad na naintindihan ng Mongoose. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong umalis sa dungeon, ngumiti ako ng may alam. Kaya pala mas malalim ang paraan palabas. Sabihin mo, paano ka makakalabas sa dungeon? Gusto mo bang lokohin ako para sabihin sa'yo? Meow. Kaya ano kung oo ako, nakatikim ka na ng sambat, mas mabuting sabihin mo na lang ang buong bagay. Bakit ko kailangang tulungan ka? Sumuko ang Mongoose. Sige, huwag na lang. Mayroon akong kasanayan na direktang makapasok sa isipan kahit na nagdudulot ito ng malaking sakit. Kung ayaw mong magsalita, papasok na lang ako mismo. Nangingitim ang mukha ng Mongoose. Hindi ito bago sa dungeon. Mula sa ikatlong palapag pataas, kilala ang ilang mga psychic na halimaw na ginagamit sila. Nakita kong nag-aalinlangan siya, pinagsamantalahan ko ang pagkakataon. Kung sasabihin mo at sang-ayon kang makipagtulungan sa akin, hindi lang kita papayagang mabuhay, gagamutin ko pa ang lahat ng sugat mo. Magbibigay ng isang kamay, nang hihiya naman sa kabila. Alam ko kung paano ito gumagana. Talaga namang meron akong kasanayan sa pagkuha ng alaala, pero nagkakahalaga ito ng 20 puntos para ma-unlock. Kung maaari ko sanang iwasan ang paggastan yun, gagawin ko. Commendat ang tainga ng Mongoose sa mga salitang iyon. Matapos ang mahabang paghinto, tinignan niya ako ng may pag-iingat ngunit may curiosity. Ikaw, ibig mong sabihin yung maingay na yon. Pinukpok ko ang aking dibdib. Hindi pwedeng bawiin ang isang pangakong ginawa. Sa pamamagitan ng ating pag-uusap, nalaman ko na maraming paraan papasok at lalabas sa dungeon. Karaniwang ginagamit ng mga tao ang magic na paglilipat ng espasyo, pero halos imposibleng matutunan ito ng mga monster. Para sa isang halimaw na napadpad sa loob ng dungeon, iisa lang ang paraan palabas. Lumaban ka mula sa unang palapag hanggang sa ikalimang palapag, at kapag natalo mo na ang huling boss sa ikalimang palapag, maaari ka nang makalabas sa dungeon at pumasok sa labas na mundo. Nang iniisip ang halos hindi matitinag na kapangyarihan ni Leviathan, hindi ko maiwasang manginig. Yung itsura mo, nakita mo na ba talaga si Leviathan kahit saan? Meow, tumango ako, saka ako nagtanong ng tanong na matagal nang nagpapabahala sa akin. Sabi mo ba na bawat palapag ng dungeon ay hiwalay na espasyo na hindi makalipat-lipat ng malaya ang mga halimaw? Hindi na angkop ang batas na iyon kay Leviathan Meow. Siya ang kabayo ng isang sinaunang Diyos, ang pinakamakapangyarihang nilalang sa buong dungeon. Nag-carry rating siya ng malaya sa bawat palapag ng dungeon at walang makakapatay sa kanya. Walang makakapigil sa kanya. Nanatili siya sa dungeon dahil pinili niya iyon, kaya ang pangarap mong makalabas kapag naisip mo ay walang iba kundi isang pantasya lang. Nang matapos niyang magsalita, tila naubusan na ng lakas ang Mongoose, bumagsak sa lupa at humihingal. Malubha ang mga sugat niya at unti-unting nauubos ang kanyang kalusugan. Sa ganitong kalagayan, maaaring 10 minuto na lang siya bago tuluyang huminto ang paghinga.
Nakikita siyang nakatayo sa bingit ng kamatayan, pinag-isipan ko ito at nagpa siya na gastusin ang 4 na puntos para sa kasanayan sa paggaling at pag-iipon, pinapagaling ang bawat sugat ng mongoose. Biglang tumayo siya mula sa lupa, nakatingin ng walang paniniwala sa kanyang mga kamay at paa. Anong ginawa mo? Meow. Hindi ko masisigurong makakalabas ka sa dungeon kailanman, pero masisiguro ko na hindi ka magugutom o mapapabayaan dito sa palapag na ito. Sasama ka ba sa akin? Hindi pa rin nakabawi ang mongoose mula sa pagkabigla. Nakatingin lang siya ng walang malay sa kakaibang nilalang sa harap niya. Matapos ang mahabang katahimikan, sa wakas ay nagsalita siya. Ibig mong sabihin papatayin mo ang ulo ni Medusa. Ngumiti ako at nagsabing kahanga-hanga ang iyong lakas. Ang pinakamalakas sa kahit anong halimaw na nakasalamuha ko sa ikalawang palapag hanggang ngayon. Siyempre, meow. Sa buong palapag na ito, ang tanging mas malakas sa akin ay ang bruha na si Medusa, meow. Bakit ko naman ipapanganib ang buhay ko para sa'yo, meow? Patayin mo ang ulo ni Medusa at magiging pinuno ka ng ikalawang palapag, ang reyna ng buong antas na ito. Hindi ba't maganda yon para sa'yo? Sa mga salitang iyon, komandat ang tainga ng mongoose. Ibinaba niya ang ulo, tahimik na binibigkas ang mga salita, pinakatuktok ng palapag, reyna. 2 segundo ang lumipas, itinaas niya ang kanyang mapulang mukha at ibinigay ang sagot. Sige, dahil niligtas mo ang buhay ko, tutulungan kita. Sa pagkakataong ito lang, sa totoo lang, ikaw ba talaga ay isang dragon o isang uri ng aso, isang dragon? Bakit? Hindi naman mukhang ganun. Sinasabi mo bang parang aso ako? Oo, isang maliit na itim na aso. Bilog na tiyan. Pares din ang hugis ng ulo mo sa aso. Tatawagin kitang batang aso mula ngayon. Tumingin ako sa kanya nang walang masabi. Hindi ka naman medyo aso. Pinagod mo ang taong iyon bago mo siya tuluyang mapatay at sinaktan mo ako para lang mapagaling muli. Kahit ano na. Pwedeng tawagin mo ako kahit anong gusto mo. Ikaw naman, ano sa'yo? Anong pangalan mo? Wala akong pangalan. Walang pangalan ng mga halimaw sa dungeon. Walang kwenta. Sige na nga, tawagin mo na lang akong batang aso. Tatawag kita na Catgirl. Pumalo ang buntot ng mongoose sa lupa sa lugar. Anong klaseng pangalan ng Catgirl? Terena. Pinanood ni Catgirl ang aking kumikilos na anyo habang paatras na naglalakad at bumubulong sa sarili. May pangalan din naman ako, alam mo. Pagkatapos ay tumalon siya pasulong at sumunod sa akin. Ilang minuto ang lumipas nang makarating kami sa hangganan sa pagitan ng ikalawang palapag at ikatlong palapag. Nang makita ko ang mga sundalong tao na nakipaglaban pa rin sa ulo ni Medusa, nagpa siya akong maghintay at hayaang magsawaan sila, saka pumasok para sa madaling patay. Mula nung pumasok ako sa dungeon, napansin ko na walang konsepto ng pag-level up o skills ang mga halimaw dito. Para sa kanila, ang pag-level up ay isang resulta lamang ng pagpapanatili ng buhay. Ang mga kasanayan ay walang iba kundi mga kasangkapan para manatiling buhay, at ang pagpatay ay isang paraan lamang upang makakain kaya maliban sa mga mutant na tulad ng mongoose, karamihan sa mga hayop ay sumusunod sa isang simpleng batas. Mas matagal silang mabubuhay, mas mataas ang kanilang antas. Ang ulo ni Medusa, ang boss sa ikalawang palapag, ay nakaligtas ng hindi bababa sa 500 taon. Wala itong kakayahang gumalaw, ngunit nananatili itong nakatayo tulad ng isang nakaperming kanyan, nagbabantay sa koridor na nag-uugnay sa ikalawang palapag at sa ikatlo. Kahit sino mang tao na susubok na sakupin ang ikalawang palapag at sino mang hayop na umaakyat sa mas mataas na antas, kailangang dumaan sa koridor na iyon. Kaya habang nananatili ito sa posisyong iyon, ang biktima ay dumadaloy ng walang katapusan. Pinapanood ng mga tao na sunod-sunod na umatake sa ulo ni Medusa ng walang takot hanggang sa sila ring mahulog sa brutal na kamatayan. Sa bilang, siguro ay mayroong hindi bababa sa 200 na grupo ng mga nagre-rate at ngayon ay halos 100 lang ang may hininga pa. Ang mga tao ay ang mga handgal, meow. Alam nilang hindi sila mananalo pero nandito pa rin sila para mamatay. Tumatambay si Catgirl na para bang nanunood ng isang palabas na nakakatawa. Pinananatili ko ang aking mukha na walang emosyon. Wala sa akin ang kanilang mga buhay. Ang gusto ko ay para silang magporsige pa para mabawasan ng husto ang health ng ulo ni Medusa. Nakakatakot talaga ang mga stats nito. Ang pagtutunggali nito ng buong lakas ay magiging pagpapakamatay. Nabigo ang taktika ng mga tao, ngunit tunay na nasira ang ulo ni Medusa. Sa matagal na panahon, hindi na ito magiging ganito kaina at wala akong balak na hayaang mamatay ang bawat tao dito. May silbi pa rin ang mga nakaligtas. Sa ngayon, 9 na lang ang tao ang natitira. Ginagamit ko ang bawat segundo upang mag-isip, sinusubukan ng lahat ng posibleng estratehiya ng mabilis. Ang ulo ni Medusa ay may perception stat na 8,000. Hindi posible ang isang sorpresa na atake, ngunit ang direktang labanan kahit sa kanyang kasalukuyang kahinaan ay walang tsansa manalo. Sa huli, pipiliin kong ilaan ang lahat ng aking unlock points sa Comet Strike at ilalabas ang pinakamakapangyarihang suntok upang wasakin ang health bar nito. Pagkatapos niyan, sisimulan ko ng durugin ito sa isang labanan ng pagtitiis. Ito lang ang tanging daan tungo sa tagumpay. Ibinibigay ko ang lahat ng aking natitirang unlock point. Ito na ang lahat o wala na. Mula sa laban ko sa Batang Kawal at sa lahat ng aking napansin mula noon, alam ko na ang mga tao ay nakikipaglaban ng walang takot sa kamatayan. Nakapwesto sa sulok, magpapakawala sila ng isang huling mapanganib na atake.
Sa pagtatapos ng aking pag-iisip, nagtulungan ng siyam na nakaligtas na tao at sabay-sabay nilang pinakawala ng isang malakas na sigaw. Na walang siyam na pulang liwanag ang bumabaha sa bunganga ng kuweba, pinapalitan ng dilim ng matinding tanghali. Nakikita ko ito. Dumating na ang aking sandali. Nagkatinginan kami ni Catgirl, pagkatapos ay tumalon ako, yamakap sa mga anino, at dahan-daang umakyat sa pinakalabing bahagi ng saklaw ng deteksyon ng ulo ni Medusa. Sa labanan, patuloy na nahuhulog ang mga tao isa-isa, habang tatlo na lang ang natitira, at isa sa kanila ang nagsisilbing proteksyon sa iba gamit ang sariling katawan. Ang huling dalawang tao ay sa wakas ay nilalapit ang distansya sa ulo ni Medusa, tumatalon sa hangin, at nagtutusok ng sibat at tibak ng malalim sa baba nito. Ang ulo ni Medusa ay umaatungal ng hysterical, habang ang depensa nito ay 0. Yung atake mula sa dalawang mahihinang tao ay nagtanggal ng mahigit 1,000 puntos ng buhay sa isang suntok lang. Sa parehong sandali, sinunggaban ni Catgirl at ang kanyang hayop na anyo ang pagkakataon at mabilis na bumusina patungo sa ulo ni Medusa na parang isang pilak na kidlat. Ngunit sa kabila ng higit 8,000 na paningin ng ulo ni Medusa, sobrang bagal niya pa rin. Halos kalahati ng mga ulo ng ahas ang biglang kumikilos na parang alam nilang paparating siya mula pa sa simula. Aba, akala niya kaya niyang sumingit at agawin ang premyo, perfect, matagal ko nang gustong kainin ka. Iyon ang iniisip ng ulo ni Medusa sa sandaling iyon. Ang hindi nito inaasahan ay isang ikatlong presensya lampas sa mga tao sa Catgirl. Kapag naka-activate ang weak point break, ilang nagliliwanag na pulang mantsa ang sumisiklab sa buong katawan ng ulo ni Medusa. Ito ang kanyang mga pisikal na mahihinang bahagi. Ang direktang tama sa kahit alin sa kanila ay nangangahulog ang maximum na pinsala. Matagal na akong nagbubuhos ng lakas. Nakatutok ako, isang hakbang pasulong, at sumabog ang lupa. Ang mga piraso ng bato ay sumabog pa itaas sa paligid ko. Buong katawan ko ay nagiging isang cannonball, tinutunaw ang bawat haligi ng bato sa aking daraanan sa mga ilog ng magma. Sa Antas 5, ang Comet Strike ay binabago ang lahat ng katangian sa lakas ng kasanayan na 4 na beses ang halaga. Isang buong lakas, ang Comet Strike ay naglalabas ng kapangyarihang lampas sa imahinasyon. Isang malakas na pagputok at ang ulo ni Medusa ay umaatungal ng nakakatakot na sigaw na parang 1,000 tinig na sabay-sabay na sumisigaw. Ang suntok ay bumagsak sa likod ng kanyang bungo at ang dambuhalang katawan na hindi kumilos kahit isang hakbang sa loob ng 400 taon ay itinulak ng higit sa 100 metro sa hangin at malalim na bumangga sa pader ng bato. Wala akong oras para magpagaling. Tinitigan ko ang ulo ni Medusa, bahagyang nakikita sa malayong ulap ng alikabok, at saka lang ako humihinga nang makita kong naging pula ang panel, 0 ang buhay, nakatayo ang dalawang nakaligtas na tao na nakatungo sa hindi makapaniwala. Hindi sila makapaniwala na isang hayop ang nagsagip sa kanilang buhay. Nakaabot tayo. Patay na ang boss sa ikalawang palapag, tama, Zhang. Mukhang dalawang hayop ang nagsira sa isa't isa at nakaligtas tayo. Halatang hindi mapigilan ng kasiyahan ng nakatatandang knight na may matalim na panga. Kaya natin gawin ngayon, tanong ni Zhang, ang mas batang kabalyero. Ang kawal na si Luo ay humihingal ng malalim at ang kasiyahan sa kanyang mga mata ay unti-unting napapalitan ng pagnanais na pumatay. Kahit ano paman, ang isang hayop ay isang hayop. Maliit lang ang halimaw na ito na parang dragon pero nararamdaman ko ang pressure mula sa kanyang puso. Kung papayag ang lumaki ito, magiging banta ito sa buong sangkatauhan. Dahil dyan, niyayakap ni Luo ang isang sirang espada mula sa lupa at dahan-daang nilalakad patungo sa nagsisimulang Candle Dragon. Hinding-hindi tayo makakalabas dito ng buhay, pero ang pagpatay sa ulo ni Medusa at sa drang ito, iyon ang magiging pinakamagandang regalo na may iwan natin sa mga susunod. Nag-aatubili si Zhang sandali, ngunit kinuha pa rin niya ang isang armas mula sa lupa. Naririnig ko ang bawat salitang kanilang sinasabi. Sasaktan ng kamay na nagbibigay, walang mas angkop na kasabihan para sa mga tao na ito. Pero hindi ako nababahala, dahil bahagi na ito ng plano mula simula. Ang Comet Strike ay naubos ang lahat ng aking stamina. Sa ganitong kalagayan, ang pinakamabilis na paraan para makabawi ay ang mag-level up. Ang mga tao ay mahina pero puno ng karanasan. Plano kong patayin sila para makabawi rin. Kung nagpasalamat sila, maaaring naging mahirap para sa aking konsensya. Ang kanilang pagtataksil. Hindi ko na sana hihilingin pa ng mas maganda. Pero habang parehong umaatake ang mga kabalyero at handa na akong tumugon, isang malakas na pagsabog ang sumabog mula sa pader na bato kung saan nakatama ang ulo ni Medusa ilang sandali lang ang nakalipas. Pumapalakpak ito palabas at isang napakalaking ahas ang kumagat ng buong buo kay Luo sa gitna. Agad kong nakikilala ang ahas na iyon. Isa iyon sa mga ahas sa buhok ni Medusa at sa sandaling iyon may naisip ako. Kaya, pagkatapos mapatamba ang ulo ni Medusa, hindi tumaas ang aking mga puntos ng karanasan. Ang pag-ungol ng mga ahas ay lumalapit mula sa lahat ng direksyon. Agad na kumilos ang mga instincts ko sa pagpapanatili ng buhay na naipundar ko sa dungeon na ito. Isang pangil ng dragon ang diretso sa dibdib ni Zhang. Tapos na ang pag-level up, bigla akong bumalik sa pinakamataas na kondisyon ko. Anong nangyayari? Meow. Patay na ba ang ulo ni Medusa? Bakit buhay pa ang mga ahas na ito? May lamig na dumaan sa aking anit. May isang bagay na bigla akong tinamaan. Niloko tayo. Ang hugis ulo ng tao ay walang iba kundi isang panakot. Ang tunay na katawan ay ang daan-daang halimaw na ahas na bumubuo sa buhok nito. Ang bungo ay isang simpleng sentro, isang nod para sa koneksyon at muling pagbuo. Sa kasalukuyan, daang-daang demonyong ahas ang nahati sa dalawang grupo. Kalahati ay sumugod sa akin, kalahati ay pumunta kay Catgirl. Sobrang dami nila.
Sumusugod mula sa bawat anggulo anumang oras. At ang mas masahol pa, ang lahat ng daang iyon ng mga Serpent Demon ay itinuturing na isang entidad. Ang pagpatay sa ilang sa kanila ay walang gaanong epekto, pero may paraan. Dahan daw ang binasag ko ang isang dambuhalang halimaw na ahas, saka tumingin kay Catgirl. Kahit na may kalamangan siya sa bilis, nakapagpatama lang siya ng 5 o 6. Alam ko na kung magpapatuloy ito, mauubos tayo ng walang natira. Pinapakita ko sa mata ko si Catgirl na lumapit. Sa ganitong anyo, ang lakas ng laban ni Medusa ay tumaas ng husto, pero kung wala ang connector na hugis bungo, nawawala rin ang kanyang lakas. Nawawala rin ang kanyang kakayahang magpagaling at resistensya sa mahika. Isang malawak na atake para puksain ang lahat ng ahas na demonyo, iyan lang ang kailangan para tuluyang mapatay ang ulo ni Medusa. At swerte ko, meron akong ganitong kasanayan, Void Dragon Breath. Ito ang pinakamakapangyarihang panimulang kasanayan na likas sa bawat dragon na sumisira sa malawak na lugar at nagdudulot ng matinding pinsala sa lahat ng nasa paligid nito. Pinagsama sa Comet Strike, pinapalitan nito ang lahat ng personal na estadistika, kalusugan, at mana sa raw na lakas ng atake. Ang kahinaan nito ay kapag ginamit ko, halos mamatay na ako. Hindi ko ito gagamitin maliban na lang kung wala ng ibang pagpipilian. Nandito na si Catgirl sa tabi ko. Pagdating niya, sinampal ko siya gamit ang Dragon Claw. Sa paligid ko, higit sa 200 demonyong ahas ang papalapit mula sa lahat ng panig. Tumigil ako at binilisan ang pagbuka ng aking panga. Sa isang iglap, sumabog ang asul na apoy sa bawat sulok ng kuweba. Hampas na ang higit sa 200 demonong ahas, hindi pa man sila makakilos ay nilamon na sila ng naglalagablab na init. Pero habang pinapanood ko ang mga ahas na nag-aapoy at bumabagsak, wala akong nararamdaman kundi ang kawalan ng pag-asa. Dahil nang sa wakas ay hamu pa ang init, wala pa rin akong natanggap na karanasan mula sa pagkamatay ni Medusa. Habang tumaas ang pag-iingat ko sa paligid, biglang sumabog mula sa sahig ng bato ang isang gintong halimaw na ahas, nakabuka ang panga. Diretso nitong tinutumbok ang gitna ng noo ko. Ang bilis nito kaya halos hindi ko na makita ang bakas ng larawan. Sa kasalukuyan kong kalagayan, ang direktang tama ay magre-resulta sa agarang kamatayan. Pero sa huling sandali, si Catgirl na nasa likod ng mga bato, biglang nagtulak pasulong, inilalagay ang kanyang katawan bilang proteksyon sa akin. May nakakadiring bangungot na punit ng buto, habang mahigpit na nakakagat ang gintong ahas sa braso ni Catgirl, binababa ang kanyang health point sa isang digit. Tinitiis ang sakit, ginamit ni Catgirl ang lahat ng lakas niya upang hiwain ang ahas sa 3 o 4 na piraso, at pinapalayas ang mga ito. Inilalabas ko ang katotohanan upang silipin, at sa aking gulat, ito pala ang pangunahing hayop ng ulo ni Medusa. Mas nakakagulat pa, niligtas ako ng hindi gaanong matalinong pusa na ito. Tinitigan ko ang kanyang basag na braso, tunay na naguguluhan. Bakit mo ako sinagip? Sa anumang loika, ang pinakamainam na hakbang ay hayaan ng core beast na pumatay sa akin, saka mo na lang tapusin ang core beast. Mapatla ang mukha ni Catgirl, pero pilit siyang ngumiti. Hindi pa ba tayo nagkasundo? Meow, sama-sama nating papatayin itong bagay na ito. Ako na ang magiging boss sa ikalawang palapag. Ikaw naman ang aalis papunta sa ikatlo. Bukod pa dyan, niligtas mo ako kanina. Hindi ako papayag na mamatay ka, meow. Ang mga inosenteng salita niya ay nagdudulot sa akin ng isang pakiramdam na malapit sa tawa na naaalala ko ang mga tao at ang kanilang malamig na kawalang pasalamat. Mukhang kailangan ko ng seryosohing pag-isipan muli ang matagal ko ng paniniwala sa kasaklawan ng tao. Lumakad ako papunta sa natitirang bahagi ng ulo ni Medusa, durugin ang bungo nito sa ilalim ng aking paa, kunin ang mga piraso, isubo ang mga ito, 2 beses ng uso, at lunukin. Nakatanggap ng abiso, 50% natapos ang pangunahing misyon. Nakuha ang mga puntos sa pag-unlock. Tumaas na ang kasalukuyang antas sa level 20. Natutupad na ang mga kondisyon para sa ebolusyon. Kapag narinig ko na ang tunog ng pagtatapos, saka lang ako bibitaw sa tensyon at babagsak sa lupa, humihingal ng malakas. Sa parehong oras, niyayakap ako ni Catgirl ng masaya at niyayakap ang mukha ko ng buong sigla na parang walang bukas. Kailangan kong sabihin, kahanga-hanga ang ganda ng anyo ng tao ni Catgirl sa itaas. Ginagamit ko ang condensate at heal para alagaan muna ang kanyang mga sugat. Pagkatapos, tinitingnan ko ang paligid. Nang mamatay si Medusa, bukas na ang daan papunta sa ikatlong palapag. Pero nang malapit na akong tumalon sa pasilyo, nagsalita si Catgirl, may halong pag-aatubili sa mukha niya. Ang galing nating magtulungan. Kung mananatili ka, hindi tayo matitinag sa ikalawang palapag, meow. Huminto siya, parang may pumasok na ideya, namumula ang mukha habang bigla niyang nasabi, ang galing mong mag-isip at sobrang lakas ko. Ako ang magiging reyna sa ikalawang palapag at ikaw ang aking royal strategist. Medyo naguguluhan ako. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan nitong pusa na gumawa niyan. Nag-iwas ako ng balikat. Kalimutan na, mas tipo ako ng maliwanag na langit at mainit na sikat ng araw. Sa pamamagitan yun, nilakad ko ang unahan at direktang bumaba sa koridor. Umakyat si Catgirl para sundan, pero ang boses ko ay nagsisimula ng umakyat mula sa daan pababa. Wala nang matitira sa ikalawang palapag na makaka-threaten sa'yo. Hanggang sa muli, Catgirl. Para sa iba, ang daan patungo sa ikatlong palapag ay para na ring isang sentensya ng kamatayan. Ngunit para sa akin, ito lang ang daan patungo sa kalayaan. Sa susunod na segundo, nagsisisi ako sa lahat. Ang unang palapag ay isang batong kuweba. Ang ikalawa ay isang maduming ilalim na hukay. Hindi ko inakalang makikita ko ito. Ang ikatlong palapag ay isang malawak na bukas na mundo ng yelo at nyebe. Hanggang sa makakita ang mata, wala kundi yelo at puti na may temperatura na humigit kumulang negative 150 degrees. Mabilis kong pinili ang mga opsyon para sa ikalawang ebolusyon. Isang tingin lang at
napapalingon ang mga mata ko. Pareho pa rin ang unang tatlong pagpipilian tulad dati, pero sa aking gulat, may lumitaw na pang-apat na opsyon. Maliit na dragon ng yelo. Bihir na dugo sa ilalim ng matinding lamig. Napukaw ng matinding pagkagusto sa mga pinagmumulan ng init sa malalim na bahagi ng kamalayan. Isang mababang posibilidad na landas ng ebolusyon. Likha sa sarili, immune sa katangian ng yelo. Nakikita kong unti-unting nauubos ang aking kalusugan dahil sa lamig, pinili ko ang minor ice dragon ng walang pag-aatubili. Parang dati, sa pamilyar na tunog ng truth, natapos ang pagbabago sa isang kisap mata. Ang bawat itim na violet na kaliskis ay bumaba mula sa aking katawan. Ngunit habang papalapit na akong tingnan ang mga nakuhang estadistika mula sa pagbabagong ito, isang pamilyar na sigaw ang nanggagaling mula sa itaas. Tumingin agad ako pataas at nakita ang isang napakalaking likod na mabilis na papalapit sa akin. Wala pa akong oras para tumakbo. Diretso ang tama. Hindi ko ba sinabi sa iyo na lumipat ka na, Meow? Pagkatapos ng ilang oras na paggalugad, naging malinaw na ang ikatlong palapag ay hindi katulad ng una at pangalawa. Ito ay isang walang katapusang mundo ng purong puting yelo at nyebe. Kahit ang mga hayop dito ay semi-transparent at nagyayelo, halos kamukha na ng mga eskultura sa yelo, at bawat isa ay nasa antas 70 pataas. Upang makalusot sa ikatlong palapag ng mabilis, nagpasya kaming maghunting ng mga hayop dito ni Catgirl at mag-grind ng aming mga level muna. Kaya, matapos ang higit sa 10 araw ng pagsasanay at pag-a-adjust at ang walang tigil na pagpatay sa ilang libong yelong eskultura ng mga halimaw, umakyat ang aking antas sa ikalawang ebolusyon, level 8. Dahil nagre-reset ang mga antas pagkatapos ng bawat ebolusyon, ngayon ay katumbas na ako ng isang halimaw sa dungeon na level 88. Catgirl, na nakikinabang sa bonus ng ating grupo, ay tumaas mula level 51 hanggang 62 sa parehong panahon. Ngunit habang tumataas ang antas natin, napapansin ko ang isang bagay na sobrang kakaiba tungkol sa ikatlong palapag ng kanyen. Dahil mas mababa ang antas ng mga hayop sa labas ng kanyen, palagi akong naghuhuli sa loob nito. Ang mga snow wolf sa Crimson Wood sa labas ay maaaring magbukhang eskultura ng yelo, ang kanilang dugo ay translucent, ang kanilang laman ay puti, ngunit sila ay tunay na buhay na mga nilalang. Ang mga lobo nyebe sa loob ng kanyen, gayunpaman, ay may mga katawan na gawa sa purong yelo, walang laman o dugo man lang. Pinakamatindi sa lahat sa antas 5, kapag pinatay ko ang isa ay nagbigay ito sa akin ng 200 karanasan. Ngunit ngayon na nasa antas 8 na ako, kahit na na-unlock ang pinalakas na paglago para sa dobleng karanasan, ang pagpatay sa isang snow wolf ay nagdudulot lang ng 50 puntos. Ito ay nagbubunsod sa akin ng isang nakakatakot na posibilidad. Dinadala ko si Catgirl at mas pinapalalim pa namin ang kanyen. Sa daan, nakakatagpo kami ng iba't ibang uri ng mga hayop, ngunit walang exception, lahat ay may katawan na gawa sa yelo. Walang instinct, walang talino, walang kakayahang makipag-ugnayan. Ang pinaka-nakagulat, sa loob ng kanyen, nakakita ako ng isang tao na ang katawan ay gawa sa yelo. Ito lang ang nagpapatibay sa aking hinala. Bawat hayop sa kanyen na ito ay isang inanyuang puppet. At dahil halos walang mahihinang natitira sa mga hayop sa kanyen, ang nilalang sa likod nito ay dapat napakalakas. Malamang na ang boss sa ikatlong palapag, ang Ice Phoenix. Ko at ang Catgirl ay nagpatuloy sa pag-usad ng 3 buong araw. Sa walang sawang pagpatay sa mga inakmang puppets, nakarating ako sa ikalawang ebolusyon, antas 11, habang ang Catgirl ay umakyat sa antas 75. Pero ang pag-level up ay nagpapagaling ng katawan, hindi ng isipan. Si Catgirl, na halos hindi pa nakakapahinga, ay naduduwal sa bawat hakbang. Tapos na ako, Meow, pwede na ba tayong magpahinga? Nasa tabi lang ang boss sa ikatlong palapag, magpahinga muna tayo pagkatapos natin siyang patayin. Kung pagod ka na, pwede kang tumigil dito. Sa bilis mo, mauunahan mo ako sa loob ng 1 oras. Napapailing si Catgirl sa narinig niya. Malinaw na hindi niya kayang iwanan ako mag-isa, kaya pinipigil niya ang hininga at nagpapatuloy. Dog boy, medyo kakaiba ka na nitong mga nakaraang araw, Meow. Bakit sobrang determinado kang patayin ang boss? Dahil gusto kong umangat ng mas mabilis, patayin si Leviathan at makaalis sa impyernong ito. Simple lang ang mga dahilan ko. Kahit ano pa ang maging ko, tao pa rin ako sa puso ko. Gusto ko ng tahimik at mapayapang buhay. Hindi kailanman ako kabilang dito sa dungeon na ito. Mukhang nais sabihin ni Catgirl na may gusto siyang sabihin, ngunit nang makita niya ang matibay kong determinasyon sa mata ko, pinisil niya ang labi niya at pilit na sumunod. Biglang bumukas ang bangin sa harap namin papunta sa isang malawak na kalawakan. Huminto ang mga hakbang ko. Bakit tumigil ka, Meow? Natagpuan mo na ba ang boss sa ikatlong palapag? Sumusunod ang Catgirl sa aking tingin. Doon, sa isang bukas na parang, nakaupo ang isang dambuhalang Ice Phoenix sa gitna ng isang pugad na yelo na para bang naghihintay sa atin mula pa noon. Target Ice Phoenix. Antas 176. Uri ng bihirang malakas na hayop na malapit sa superior. Napakataas ng halaga sa pagpaparami. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makakita ko ng isang hayop na may 4 o 5 digit na estadistika sa kanyang 6 na dimensyon na panel. Mahirap paniwalaan na ito lang ang boss sa ikatlong palapag, pero walang saysay ang raw na numero mag-isa. Paglalapat ng kasanayan, taktika, at matalim na pakiramdam. Sila ang nagtatakda kung sino ang mananalo at kung sino ang mamamatay. Ako'y umusad. Sa aking pagkagulat, ang Yelong Phoenix ang unang nagsalita. Bakit mo nais gisingin ang aking kapayapaan? Dahil handa kang makipag-usap, susunod ako.
Nasa ilalim lang ng iyong pugad ang pasukan sa ika-4 na palapag, di ba? Pupunta kami sa ika-4 na palapag. Kung magpapahinga ka lang, hindi kailangang mamatay sa araw na ito. Tumingin ang Ice Phoenix sa kanyang kristal na mata at matapos ang isang mahabang paghinto, nagsalita, nais ko lang manatili dito kasama ang aking anak hanggang sa katapusan ng walang hanggan. Bakit mo kailangang guluhin ang aking katahimikan? Tinitingnan ko sa ilalim nito. Nandoon ang isang mas maliit na Ice Phoenix. Wala kundi mga buto. Iyo ba ang iyong anak? Hindi sumagot ang Ice Phoenix. Tinitingnan lang nito ang maliit na bangkay ng may walang hanggang lamang para bang buhay pa ang bata. Wala akong pasensya dito at wala rin akong interes sa kalagayan nito. Inilalagay ko ang aking sarili at naghahanda upang makipaglaban. Tinitingnan nito ni Catgirl at tila ayaw makipaglaban sa Ice Phoenix, hindi dahil sa awa o curiosity, kundi dahil iniisip niyang hindi tayo mananalo. Pero wala akong pakialam sa lahat ng iyon ngayon. Ano man ang nangyari sa pagitan ninyo at ng anak mo, gusto ko lang makarating sa ika-4 na palapag. Sa mga salitang iyon, itinaas ng Ice Phoenix ang ulo nito at tiningnan ako na parang may init at nagpapatuloy sa hindi ko maintindihang paraan, nakikita ko. Gusto mo rin bang maging kasangga sa paglalaro para sa aking minamahal na anak? Wala nang natitirang pasensya ko, tumigil na akong magsalita, sumabay sa lakas ng pulse. Naging isang asul-berding bala ng baril ako at tinamaan ng Ice Phoenix ng buong buo. Bumubuka ako ng malaki ang bibig at pinaputok ang 3 sunod-sunod na pulso ng Void Dragon Breath. Sumiklab si Catgirl ng mabilis gamit ang parehong harapang paa, naglalabas ng 12-dosenang windblade ng sabay-sabay. Ang aming mga atake ay bumabagsak sa Ice Phoenix na parang bagyo, binabawas ang kanyang buhay hanggang isang kapat, ngunit wala akong nararamdaman kundi takot na lalong lumalala dahil mula nang magsimula ang laban, hindi pa ito sumasagot ni hindi man lamang kumilos mula sa kanyang kinatatayuan, nakatayo roon na parang poste, hindi kumikibo kahit ano pa ang aming itinatapon. Nananabik ang aking instinct sa laban, pero sa sandaling ihahagis ko na ang huling sipa ng Void Dragon Breath, daan-daang Ice Beasts ang biglang lumabas mula sa mga bitak sa gilid ng bangin. Sa parehong sandali, ang Ice Phoenix, na hanggang ngayon ay nanatiling parang bundok, sa wakas ay kumilos. Binuklat nito ng malapad ang mga pakpak, ang mga Ice Beasts sa sumugod ay nagsimulang magdudurog na parang natutunaw, piraso-piraso, at pagkatapos ay natutunaw sa nagyayelong tubig na pumuno diretso sa katawan ng Ice Phoenix, binabalik ang halos walang laman nitong health bar sa buong puno sa isang iglap. Lumulubog ang puso ko sa kailaliman. Mukhang tapos na sa pagpapalipas ng oras ang Ice Phoenix. Pinapalo nito ang mga pakpak nito ng may malakas na puwersa, lumilikha ng isang bagyong lampas sa imahinasyon. Nagsisimula ng umakyat ang yelo mula sa aking mga daliri at daliri sa paa, at sa isang hininga lang, ang buong katawan ko ay nakalock sa yelo. Nawawala ang kamalayan mula sa aking katawan ng mabilis. Sa aking papawing kalagayan, isang boses ang umaabot sa akin, Dogboy, tumakbo ka, mali ang pagkakaalam mo, hindi tayo karapat-dapat dito. Pagkatapos noon, lahat ay naging madilim. Nang magising ako, hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Binubuksan ko ang aking mga mata at napagtanto kong hindi na ako nasa bangin. Nasa harap ko ay isang bagay na kahawig ng isang lumang USA na nakangiti ng mainit. Gising ka na, isang matalim, nakakatakot na sigaw ang biglang sumisigaw sa buong niebe. Isang minuto ang lumipas, nakahandusay ako sa lupa, puso ko'y patuloy na kumakabog, humihingal para sa hangin. Tumingin ako muli sa langit, hindi pa rin makapaniwala na ang napakalaki at kakaibang hayop na ito ay hindi lang ako kinain habang ako'y walang malay. Hindi lang iyon, niyakap niya ako ng kanyang malaking katawan at naghintay buong maghapon at magdamag hanggang sa magising ako mag-isa. May mabubuting nilalang ba sa dungeon na ito? Iyan ang sumire sa lahat ng akala ko tungkol sa akin. Kaya, naisalba mo ba ako? Nagtatanong ako ng maingat. Tila tunay na nagulat ang hayop na walang buhok sa ulo. Marunong ka bang makipag-ugnayan? Alam mo rin ba ang telepatiya? Medyo nakakunot ang ulo ko ng bahagya. Hindi ba't nagsalita na ako ng malakas? Paumanhin, ang ulo ko ay yumuko sa isang side. Matagal na akong nabubuhay kaya medyo malabo na ang aking alaala. Pero hindi ako ang nagligtas sa'yo. Ito ang iyong kaibigan. Napapikit ako sa narinig ko, yung mongoose mo. Paano mo makakalimutan? Yung mongoose, Catgirl. Natatakot ako sa lugar na iyon. Ang mga alaala ay nagliliparan tulad ng umiikot na parol. Naalala ko na ang nakapipigil na aura ng Yelong Phoenix ay nakapako na sa buong katawan ko sa yelo. Ngunit sa mismong sandaling iyon, tumayo si Catgirl, tumakbo sa aking tabi, at ginamit ang lahat ng lakas niya para itulak ako palabas ng pugad ng Ice Phoenix. Niyakap ako, aso, halika, iligtas mo ako. Lahat ng bigat nito ay bumagsak sa akin. Bumaba ako sa aking mga tuhod. Pakiramdam ko'y para akong niyayakap ng isang di nakikitang kamao at pinipiga ang aking dibdib. Kung naging mas maingat sana ako kahit kaunti, wala sana sa mga ito ang nangyari. Kung hindi dahil kay Catgirl, ako sana ang nasa lugar ng namamatay sa kamay ng Ice Phoenix. Yung pusa mo ang nagtulak sa'yo sa gilid ng yelong bundok at napadaan lang ako. Sa totoo lang, matagal na mula nang may lumabas na hayop na katulad mo sa ikatlong palapag. Kaya naisip ko, bakit hindi ka isali noong nakipaglaban ako sa digmaan sa madilim na lambak, meron din akong ganitong kaibigan. Pero hindi ka mukhang ganoon kaapektado. Kaibigan mo ba ang pusa na yon? Tumingin ang matandang hayop, naguguluhan.
Tanga siyang pusa. Pinagtiwalaan niya ang kanyang buhay para iligtas ka. Paano ka nagmukhang hindi apektado? Ano ang dapat kong gawin? Ako'y humarap at nagtungo sa lambak ng yelo. Agad na humarap sa harap ko ang matandang hayop. Bakit mo ako nilalaban? Dahil nakikita kong isang batang hayop na tahimik na nilalakad papunta sa kamatayan nito, pinipigilan ka bilang isang nakatatanda. Patay na si Catgirl at siya ay namatay dahil sa akin. Responsibilidad kong ipaghiganti siya. Malakas at malinaw ang aking mga salita, puno ng matibay na determinasyon. Walang sinabi ang matandang hayop. Bahagyang bumababa ang tingin nito. Dalawang kuko ng aking dragon ang nakatukod ng mahigpit hanggang sa dugo ay pumuputok sa pagitan ng mga daliri. Ngumingiti ang matandang hayop na parang naaalala ang isang magandang alaala. Pagkatapos ng mahabang sandali, nagsalita siya. Paano kung sabihin ko sa iyo na hindi patay ang iyong kaibigan? Yung mga salitang iyon ay parang isang buhay na linya para sa akin. Bigla akong napalingon at nakita ang matandang hayop na nakatingin sa akin ng may mainit na ngiti, parang hindi ito nagsisinungaling. Ang mga manika ng Yelong Phoenix ay may napakataas na antas ng katotohanan. Iyan ay dahil ang kanyang paraan ng pagtawag ay isang bihirang sining na tinatawag na bone-flesh substitution. Mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, mas kaunti sa 10 nilalang ang nagmamay-ari ng kasanayang ito. Isa ito sa mga pinakabihirang kakayahan sa buong mundo. Karaniwan, ang mga nilikhang nilikha ay mas mahina kaysa sa mga orihinal. Pero ang bone-flesh substitution ay kayang makalikha ng mga nilalang na kasing lakas o mas malakas pa kaysa sa mga orihinal nila dahil hindi ito nagkukopya, kundi sumasakop, nilalabag, at pinapatay ang isang nilalang. Pero pinananatili ang kaluluwa, tinatanggal ang isipan, at muling binubuo ang katawan mula sa yelo. Mas parang papetizing kaysa sa pagtawag. Kaya rin ang dahilan kung bakit ang pagpatay sa mga nilalang na tinawag niya ay nagbibigay pa rin ng karanasan. Bawat hayop na nakasalamuha mo sa yelong lambak, walang exception, ay isang puppets ng Yelong Phoenix. Matagal nang nasa ilalim ng kontrol ng Ice Phoenix ang ikatlong palapag. Maliban sa ilang mahihinang natitira, lahat ng may kahit kaunting lakas ay naging mga puppet ng Ice Phoenix. Halos hindi matanggap ang nalaman. Pero ano ang kaugnayan nito sa katotohanang buhay pa si Catgirl? Tanong ko, nalilito. Patuloy ang lumang hayop. Malakas ang kapangyarihan ng pagpapalit ng buto at laman, ngunit ang kahinaan nito ay mabagal itong gumagana. Ginagamit nito ang katangian ng yelo upang palitan ang katawan ng biktima sa antas ng selula paunti-unti. Doon lamang mapananatili ng buo ang buong kaluluwa. Dahil sa mga katangian ni Cat, aabutin ng humigit kumulang 2 linggo ang proseso. Patayin ng Yelong Phoenix sa loob ng 2 linggo at may babalik si Cat gamit ang mahika ng paggaling. 2 linggo, biglang bumalik ang pag-asa sa akin. Ang pagkamatay ng aking tagapagpagaling ay nagdulot na sa akin ng matinding dagok. Kung pumanaw din si Catgirl, ang konsensya ko ang mananatiling kumagap sa akin magpakailan pa man. Tinatamaan ako ng balitang ito na parang suntok ng purong adrenaline. Kung ang pagkakadakip kay Catgirl ay aking kapabayaan, ang pagliligtas sa kanya ay aking responsibilidad. Salamat, matanda. Alam ko na ang kailangan kong gawin. Tumatanda na talaga ang matandang hayop na ito. Bihira kang makatagpo ng batang Candle Dragon. Kaya tinulungan kita, kadalasan ay para may gawin ako. Ngayon ay dapat na akong magmukhang isang maliit na dragon ng yelo. Ang dugo ng Candle Dragon ay nakabaon sa ilalim ng 2 yugto ng ebolusyon. Paano nito nakita ang katotohanan? Pagkatapos ay may nararamdaman akong mali pa rin. Sabi ng hayop na ito na sa ikatlong palapag, lahat ng lampas sa mga Atris Ador ay naging mga puppet ng Ice Phoenix. Ngunit malinaw na hindi isang tambay ang ganitong kalaki. Paano ito nakatakas sa hawla ng Yelong Phoenix? May nakawiwiling kislap sa mata ng matandang hayop na para bang nabasa nito ang isip ko. Hindi ka rin ba nagtataglay ng bihirang kasanayan na tinatawag na katotohanan? Ngayon ay isang sobrang lakas na kakayahan. Mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, bukod sa iyo, isa lang ang nakita kong may ganito isang Diyos. Bakit hindi mo gamitin ang katotohanan ngayon at alamin mo mismo, hindi ako makapaniwala? Hindi ko akalain na alam nito ang tungkol sa aking kasanayan sa katotohanan. Kaya patawarin mo ang aking kapal, bro. Inilalagay ko ang sarili ko, itataas ang ulo, at i-activate ang katotohanan sa napakalaking kakaibang hayop na ito. Sa sandaling naging malinaw ang datos, nagdilim ang aking paningin, nanghina ang mga paa ko, at bumagsak ako ng diretso sa lupa. Dahil ang kakaibang hayop na nasa harap ko ay isang suprimong banal na hayop na ang antas ay lagpas pa sa Leviathan. Target, Babylon. Antas 413. Uri ng pinakamataas na Diyos-Diyos na hayop. Sino ka talaga? Hindi mapigilan ang pag-ungol ng boses ko, pero ngumingiti lang si Babylon at walang sinasabi. Tumingin siya sa malalim na bughaw na langit, nakangiti ng tahimik na parang naaalala ang isang maganda noong nakaraan. Matapos ang mahabang katahimikan, bumubulong siya, dati akong nakipaglaban sa 1,000,000 Diyos ng demonyo. Sa isang kisap ng aking daliri, hinati ko ang bukang liwayway sa dapit hapon. Ngayon ay mag-isa akong naglalakad, kontento at tahimik, masaya na makalimutan. Lumabas na noong unang ginawa ng mga Diyos ang dungeon, dinisenyo nila ito na may 2 pangunahing boss. Ngunit sa paglipas ng panahon, nang mapagod si Babylon sa laban at sa lahat ng kanyang gawain, at habang dumarating ang pagtanda, umatras siya sa ikatlong palapag, ang pinakamaginhawa sa lahat, iniwan ng mas malakas na Leviathan upang pamunuan mag-isa ang dungeon. Matapos ang kanyang maikling pagpapakilala, nakangiti na lang ako ng may pagdadalamhati, halos kalahati pa lang sa dungeon na ito, at nakaharap ko na ang parehong huling boss.
Kung swerte man o hindi, honestly hindi ko masasabi, pero hindi katulad ni Leviathan, approachable si Babylon at walang galit. Elder, kaya ko bang talunin si Ice Phoenix at mailigtas si Catgirl? Hindi agad sumagot si Babylon. Ang dahilan kung bakit sila ni Leviathan ang inilagay bilang mga huling boss ng dungeon ay simple. Si Leviathan ay ang lakas at si Babylon ay ang karunungan. Nag-iisip siya sandali, pagkatapos ay ibinabalik niya ang tanong sa akin. Ito ang dungeon, lahat ng hayop na pinatay mo. Hanggang ngayon, meron bang isang hindi mas mataas ang antas kaysa sayo? Ang maingat na tingin ni Babylon ay nagpapabigat sa buong katawan ko. Hindi lang ito kabaitan, ito ay 1,000 salita na pinagsama-sama sa isang tanong ng isang tunay na pantas. Naiintindihan ko ang bigat ng sinasabi sa isang iglap. Kahit gaano pa kalayo ni Babylon sa mga usaping pangmundo, isa pa rin siyang boss sa dungeon, ganoon din ang Ice Phoenix. Ang pagpapakita niya ng pagtulong sa akin ay maaaring ituring na pasasalamat sa isang magaling na hayop sa dungeon. Pero bilang isang pangwakas na boss, hindi kailanman ituturo ni Babylon sa akin kung paano pumatay ng ibang boss. Humihingi ako ng paumanhin, ngunit hindi ako makakatulong sa pag-translate nito. Tumalikod ako at nagtungo sa direksyon ng yelong bato. 2 linggo, hindi 10 araw. 10 araw. 2 linggo ay masyadong maiksi. Maaaring hindi kayanin ni Catgirl yun ng matagal. 10 araw lang, yun lang ang ibinibigay ko sa sarili ko. Bawasan ng oras na hindi ako gising, at may 9 na araw pa ako, at hindi masasayang ang mga ito. Nakatayo ako sa pasukan ng yelong, niyayakap ang isang piraso ng yelo na higit sa 10 kilo ang timbang, at pagkatapos ay ginagamit ko ang buong lakas ko, pinagsasama ito sa pulse, at itinulak ito ng buong puwersa papasok sa Dallas disc. Ang lakas ng paghagis ay nagbibigay sa yelo ng nakasisirang puwersa na parang bala ng baril. Bumagsak ito sa pader ng yelo na higit 1 kilometro ang layo na may malakas na putok, at ang pagsabog ng ingay ay agad na nagpagalit sa mga icebone kite na nakadikit sa pader. Sa ilang saglit ay 2 hanggang 3,000 icebone kite na nakatago malapit sa pasukan ng valley ang sabay-sabay na lumipad, ngunit sa harap ng napakalakas na hukbo ay ngumiti lang ako. Ganito kasi, kayang ibalik ng Ice Phoenix ang kanyang kalusugan sa pamamagitan ng pagsipsip sa sarili nitong mga yelong manika. Hanggat nananatili ang mga yelong puppet sa baha ng yelo, hindi talaga mapapatay ang Phoenix ng yelo, at lahat ng hayop sa baha ng yelo ay naging yelong puppet na. Kaya bakit hindi ko ito tanggalin sa kakayahan habang pinapalakas ko ang sarili ko kasabay nito bago muling pumasok sa Ice Valley, ginagastos ko ang 40 puntos para i-upgrade ang Intensified Growth sa Level 2. Ang kasanayang ito ay kusang nagpo-produce ng 2 puntos ng karanasan bawat minuto sa labas ng laban at 4 na beses ang lahat ng karanasan na nakukuha mula sa pagpatay. Nakatayo na ako sa aking posisyon at yumuko ng isang kuko ng dragon sa langit na puno ng mga icebone kite. Nang 9 na araw para lipulin ng Ice Valley at ikaw ang unang batch at sa isang iglap, lumipas ang 6 na araw. Nang bumagsak ang huling purebred Kodo Beast puppet nang hina ang katawan ko at napaatras ako sa lupa. Purebred Kodo Beast na naubos na. Nakatanggap ng bonus na 20 unlock points dahil sa pagkalipol. Kabuuang puntos na ma-unlock na 416. Naitaas ang antas sa antas 16. Ito ang ika-11 uri ng Icebone Beast puppet na aking pinatay sa extinction. 6 na araw. Nakapagporsige na ako sa aking limit ng higit pa sa aking bilang kahit na mapuksa ko pa ang huling 2 uri, hindi pa rin ako aakyat ng isang antas pero kailangan ko itong gawin. Hindi lang upang tuluyang alisin ang immortalidad ng Ice Phoenix, kundi higit sa lahat upang makaipon ng 70% pang unlock points. Upang matiyak ang tagumpay, may 2 kasanayan akong kailangan talagang ma-unlock. Samantala, sa malalim na bahagi ng yelong, nakatitig ang Ice Phoenix sa isang silhouette na nakatigil sa loob ng isang yelong itlog, labis na naguguluhan. Lumipas na ang 10 araw. Sa lahat ng karapatan, ang isang hayop na nasa antas na 75 lamang ay dapat nang matunaw hanggang sa antas ng mga organ nito ngayon. Ngunit ang batang pusa na nakatago sa loob ay halos walang naiwang balat na nawasak, halos buong katawan niya ay hindi naapektuhan. Naamoy ng Ice Phoenix na kahit nasa malalim na pagkakahimbing ang pusa, may taglay itong isang makapangyarihang bagay sa pinakapuso ng isipan nito. Isang matindi, hindi matitinag na damdamin. Pakiramdam na ito ang nagsisilbing proteksyon sa kanyang buhay mula sa pagyeyelo, kaya mabagal ang proseso ng pagpapalit ng buto at laman, ngunit kahit ang pinakamalakas na loob ay nauuwi rin sa pagbagsak sa huli. Sa kasalukuyan, ang nakikita sa mga mata ng Ice Phoenix ay hindi pagkainip, kundi isang malambing at mapanagot na bagay. Dahil para sa kanya, ito ang pinakamagandang puppet na maaaring maisip. Ngunit sa sandaling iyon, isang boses ang sumaire sa katahimikan ng yelong puno. Biglang napalingon ng Ice-Ong Phoenix mula ulo hanggang buntot, itinaas ang ulo, at nanlaki ang mata sa hindi kapani-pani paniwala. Ngayon ay ang halimaw na may uri ng dragon na nakatayo sa kanyang paningin. Nasaksihan mo ang aking kapangyarihan ng personal. Bakit ka manggaas bumalik sa loob lang ng 9 na araw, ang nakasisindak na puot na nagmumula sa akin ay lumaki ng higit sa 10 beses. Ngayon, walang bakas ng dating paghamak ng Ice Phoenix sa akin. Tunay na tinitingnan ako nito bilang isang banta. 9 na araw ang nakalipas, nagulat ang Ice Phoenix nang makita ang isang napakalakas na hayop na nananatili pa rin sa ikatlong palapag, ngunit sa kanyang mga mata, hindi pa rin ito isang kalaban na karapat-dapat pahalagahan. Sa pinakamaaga, bahagyang mas malakas kaysa sa karaniwang mahina. Pero sa loob lang ng 9 na araw, nakikita niya ngayon sa maliit na nilalang na ito, ang isang pagbabago na nagbabago sa lahat. Walang sinasayang na salita, hindi natin alam kung hanggang kailan kakayanin ni Catgirl
Ako'y isang hakbang pasulong, naging kidlat na diretso sa mukha ng Ice Phoenix at walang awang tinulak ang mukha nito gamit ang sipa. Ang epekto ay lumilikha ng kurbadong shockwave na pumuputol sa lupa na parang isang tibak. Ang Ice Phoenix ay nakabawi mula sa pagkabigla nito at sumabog sa galit, nakatitig sa akin, at nagpasabog ng isang ulap ng nagyayelong hininga. Ngunit sa sandaling lumabas ang hininga nito sa bibig, nagulat ang Ice Phoenix nang mapagtanto na ang maliit na dragon na nasa harap nito ay nawala na parang na-teleport. Dito sa taas, ikaw ay baliw. Ang boses ko ay nagmumula mismo sa itaas. Tinitigan ng Ice Phoenix ang kanyang ulo pataas at nakita na para bang nakalipad na ako ng halos 1 kilometro sa hangin, habang ang hininga ng Void Dragon ay bumubuo sa aking panga na napakainit na para bang ang espasyo mismo ay bumabaluktot sa paligid nito. Noong huli nitong tinanggap ang 4 na suntok ng breath ng Void Dragon, umaasa lang ang Ice Phoenix sa kanyang kawalang kamatayan at pinanood ang aming buong pagsalakay na parang palabas ng clown, hindi kami tinatrito ng seryoso. Pero iba na ngayon. Isang likas na instinct na tahimik ng higit sa 1,000 taon ang sumisigaw sa kanya. Kung tatanggapin niya ito ng ganito ulit kahit na makaligtas siya, mawawala ang lahat ng kakayahan niyang makipaglaban. Sa isang libat ng 1,000 bahagi ng segundo, nagtatawag ang Ice Phoenix ng isang hindi maipaliwanag na pag-akyat ng mana at naglalagay ng sunod-sunod na mga harang ng yelo direkta sa ibabaw nito. 5 layers sa kabuuan. Sa ibabaw ng Ice Phoenix, nabubuo ang isang hindi matatagos na kuta. Tinatamaan ng walang hanggang kalangitan. Nagpapalabas ako ng isang batong apoy na daang metro ang haba mula sa aking mga panga, sinisilaban ng buong langit sa isang nagliliyab na pulang kalasag. Hindi pa nakakatama ang unang harang ay nawasak na ito. Pagkatapos, ang ikalawa, ikatlo at ikaapat, ang mukha ng Ice Phoenix ay napadilim sa takot habang ang huling frost barrier ay natusok sa isang iglap. Ang dambuhalang bato ng apoy, kasama ang yelo na pugad, ay diretso sa katawan ng Ice Phoenix sa isang suntok. Isang daanhil na sigaw ng paghihirap mula sa Ice Phoenix ang bumayo sa Ice Valley. Isang suntok lang at kalahati na ng buhay nito ang nawala. Kung hindi dahil sa 5 frost barrier na sumipsip sa karamihan ng lakas, sapat na sana ang suntok na iyon para tuluyang pumatay sa Ice Phoenix. Paano ka naging ganito kalakas? Pinananatili ko ang buong depensa laban sa Ice Phoenix na gumagapang sa lupa sa sakit at inilalagay ang posisyon ng isang taong labanan ng buong puso. Hindi lang iyon basta-bastang hininga ng Void Dragon na pinagsama-sama sa pamamagitan ng kontrol sa pagkalat nito. Ito ay isang advanced na likas na kakayahan na ginastos ko ang buong 300 na puntos para ma-unlock. Ang mas mataas na anyo ng hininga ng Void Dragon, Void Sky Pierce. Ang pinakamatibay na teknika ng lahi ng dragon na kahit ang mga Diyos ay hindi taglay. Tumingin sa akin ng walang paniniwala ang Ice Phoenix. Kahit gaano pa kagaling ang iyong kasanayan, hindi kailanman makakatulad ng lakas ko. Paano ito posible? Dapat may skill appraisal ang isang hayop ng iyong antas, di ba? Tingnan mo mismo. Sinasabi ko ng diretso, karaniwang kasanayan ng pagsusuri ng kasanayan. Ang epekto nito ay isang pinasimpleng bersyon ng katotohanan na walang ibang kakayahan ng katotohanan. Ngunit tulad ng katotohanan, pinapayagan ka nitong basahin ang antas at estadistika ng ibang nilalang. Ang paggamit ng skill appraisal bago ang laban upang masukat ang agwat sa pagitan ng dalawang panig ay karaniwang gawain sa halos lahat ng laban. Dahil nakita na nito ang aking mga stats 9 na araw na ang nakalipas, hindi na ito nag-abala pang tingnan ngayon. Ngunit nang basahin nito muli ang aking mga stats ngayon, lumiit ang mga pupils ng Ice Phoenix. At nang umabot ito sa isang partikular na kasanayan, ang labis na gulat na nararamdaman nito ay napakalaki. Ang pag-aayos ng dugo ay binabago ang pisyolohiya ng may-ari upang maging pinakamainam, permanente nitong pinapataas ang lahat ng katangian ng 50%, kabilang ang lahat ng darating na kita mula sa pag-level up. Bukod pa rito, kapag humarap sa mga kalaban na mas mataas ang antas, nagbibigay ito ng kompensasyon sa antas upang mapawi ang pagbaba ng antas hanggang sa maximum na 40 antas. Kasama sa Void Sky Pierce sa pangunahing grupo ng kasanayan sa puno ng kasanayan, nagkakahalaga ng 200 puntos para i-unlock. Isang pagpapalakas ng katangian na katumbas ng buong ebolusyon. Ang 40 antas na kompensasyon ay nagtatanggal ng kahalagahan ng kalamangan sa antas ng Ice Phoenix. At sa huli, mabilis na paggaling. Yung nakakadismayang kasanayan na dati kong tinanggihan ay may pagkakataon na ngayon. Sa halagang 5 puntos, pasibong binabalik nito ang kalusugan at mana basta't hindi ako tatama ng damage o gagamit ng resources ng higit sa 10 segundo. 505 unlock points, halos lahat ng meron ako, at nagbibigay ito sa akin ng pundasyon upang tumayo laban sa Ice Phoenix. Gusto mo rin bang sirain ang kapayapaan na minahal ng aking anak? Umiiyak ang Ice Phoenix at binuka ang malalapad nitong pakpak. Sa harap ng aking ganap ng nagbago na kapangyarihan, wala nang magagawa ang Ice Phoenix kundi magpakita ng seryosong laban. Busin ang mga Ice Puppet para makabawi, mapataas ang mga estadistika, at pagkatapos ay talunin ang mga kalaban sa pamamagitan ng dami. Iyan ang palaging estratehiya ng Ice Phoenix sa ikatlong palapag. Pero pagkatapos ng buong 10 segundo, walang isang Ice Puppet na lumitaw kahit saan malapit sa pugad. Nagulat ka ba? Ngumiti ako habang nakataas ang ulo.
Sa wakas, napagtanto ng Ice Phoenix na may mali nangyari, hindi tulad ng karaniwang pagtawag. Ang pagtutugma ng balat at buto ay lumilikha ng mga ice puppet na may tunay na buhay, kaya't ang pagkontrol sa kanila ay nangangailangan ng malaking gastos ng enerhiyang pang-isip. Kahit na kontrolin ng maraming bilang, maaari lamang silang magbigay ng pangunahing utos. Kailangan umasa ang mga puppet sa kanilang sariling paghuhusga, kaya halos imposibleng malaman kung kailan inaatak ang kahit isang puppet. Sa mahigit 300,000 ice puppet sa lambak, ang pagsubaybay sa lahat ay mangangailangan ng perception stat na higit sa 3 milyon. Kahit si Leviathan ay hindi magkakaroon ng ganoong kalaking perception. Hindi nagkaroon ng pagkakataon ng Ice Phoenix na mapansin na pinapawi ko sila. Sa sandaling ito, pakiramdam ng Ice Phoenix ay parang nahulog ito sa isang nagyayelong kailaliman. Hindi niya inakalang malalaman ng maliit na dragon na ito ang pinakamalaking kahinaan ng bone flesh substitution at talagang mapapawi ang bawat isa sa daan-daang libong ice puppet sa lambak. Tunay na makapangyarihan ng iyong mga ice puppet. Karapat dapat kang mamuno sa ikatlong palapag, ngunit masyado kang nakatuon sa nakaraan. Naranasan ko na rin ang mga katulad ng sayo. Napanood ko na ring mamatay ang mga mahal ko sa harap ko. Sinabi sa akin ni Babalan ang iyong kwento. Ang nangyari sa iyong anak ay tunay na isang trahedya. Pero ang dahilan kung bakit kaya kitang talunin ay ito. Palagi akong nakatingin sa hinaharap. Ang mga nawala sa akin ang nagpatibay sa akin. Ngunit ikaw, nananatili kang bihag nila. Babylon, sa narinig ang pangalang iyon, biglang nanginig ng malakas ang Ice Phoenix. Ang pagkabigla sa kanyang mga mata ay naging galit, iyong walang hanggang luma na relikya. Inihahampas ng Ice Phoenix ang kanyang mga pakpak, lumilikha ng isang dambuhalang hangin. Habang ang lahat ng mana sa kanyang katawan ay sama-sama sa kanyang mga pakpak, ang mga kristal na pakpak ay nagliliwanag ng isang nakasisilaw na 7 kulay na liwanag. Lumalapat ang aking ekspresyon. Alam kong ang susunod na atake ay ang buong lakas ng Ice Phoenix. Habang sumisikat ang ningning ng kanyang mga pakpak, pinapalo ng Ice Phoenix ang kanyang mga pakpak pababa, nagpapalabas ng isang daloy ng mana na lampas sa lahat ng inaasahan. Sa bawat lugar na naabot nito, maging ang hangin ay nagiging matigas. At ako, naganap ng bumalik ang lakas dahil sa mabilis na paggaling, ay nagpapalaya ng pinakamakapangyarihang atake sa aking buhay. Tunggalian ng kometa. Inig ng kawalan ng tumusok. Parang paglulunsad ng isang bituin mula sa aking mga panga, isang di masukat na init. Natutunaw ang isang mundong dapat ay nakalawig ng buo. Sa isang panig, ang buong kalawakan ay nagsisilbing yelo. Sa kabila, mga yelong na hindi natunaw sa loob ng 10,000 taon ay nagsisimulang matuno. Nagbabanggaan ang yelo at apoy, at ang pagsabog ng nakakasilaw na liwanag na sumabog ay lampas sa lahat ng paglalarawan. Noong unang panahon, nang itinatag ang dungeon, ito ay walang iba kundi kaguluhan. Sa walang katapusang pagpatay sa loob ng maraming taon, isang phoenix ang isinilang. Sa kanyang sariling lakas, pinutol niya ang lahat ng labanan at gumawa ng isang lugar ng dalisay na kapayapaan sa loob ng 5 palapag na dungeon na ito. Noong araw, ang lugar na ito ay umaawit ng mga kanta ng ibon at puno ng init sa bawat sulok. Kahit si Babylonia, isa sa mga huling boss, ay pumunta sa ikatlong palapag upang manirahan sa kanyang tahimik na kapayapaan. Kalaunan, ginamit ng Phoenix ang kanyang kapangyarihan ng muling pagsilang, paminsan-minsang sinisipsip ang puot ng mundo, ibinabato ang sarili sa apoy at muling bumangon mula sa abo upang dalhin ang lahat ng puot na iyon palayo sa santuaryo na ito. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng anak ang Phoenix. Ang anak ay tinanggap ang mga responsibilidad ng kanyang ina, tumutulong sa pag-aalaga sa paraisong ito sa ikatlong palapag ng dungeon. Ngunit ang hindi alam ng Phoenix at ng kanyang anak ay hindi kailanman maaaring tuluyang burahin ang puot at kasakiman. Hindi papayag si Leviathan, ang Panginoon ng dungeon, na manirahan ng payapa ang mga hayop dito. Dapat maging mga hayop ang mga hayop na kulong sa walang katapusang siklo ng pagpatay, pag-unlad, at pagpatay muli. Kaya pumunta si Leviathan sa ikatlong palapag, pinatay ang anak ng Phoenix at tinanggalan ng katalinuhan ng lahat ng hayop sa ikatlong palapag, iniwan silang walang malay, walang iba kundi mga makina sa pagpatay. Naaalala pa rin ng Phoenix ang huling salita ng kanyang anak. Ang ganda sana kung magtatagal ang kapayapaan na ito magpakailan pa man, kung maaari lang nating putulin ang sumpa ng dungeon na ito. Babylon, ikaw ang Panginoon ng dungeon na ito na kasing timbang ni Leviathan. Bakit ka nanatili at pinayagan si Leviathan na wasakin ang lahat ng aking itinayo dito? Sa harap ng tanong na iyon, 3 salita lang ang sagot ni Babylon. Sinubukan ko. Sinabi sa akin ni Babylon ang iyong kwento. Nang harapin ang pumanaw ng yelong Phoenix, unti-unting nawawala ang galit sa aking mga mata, napapalitan ng habag na matagal ko nang itinago sa loob. Sa huling sandali nito, tinutukan ako ng Ice Phoenix. Gusto ko lang sana na maging katulad ng dati. Lahat ay naninirahan ng payapa, walang pagpatay sa mundong ito. Pero ang ginawa mo ay mas malupit kaysa pumatay. Ayokong hayaang maging katulad nito ang mundong nais ni Leviathan. Nais ko lamang protektahan ng kapayapaan sa ikatlong palapag at putulin ang sumpa na nagbibigti sa mga hayop sa dungeon na ito. Ngunit ang ginawa mo ay katulad ng nais ni Leviathan. Ikaw mismo ay naging hayop na hinahangad ni Leviathan. Nagsasara ang yelong Phoenix ng mata, ngunit hindi pa siya patay. Wala na siyang nais sabihin pa sa mga huling sandaling ito. Tumingin ako sa yelong Phoenix at nalulunod sa pag-iisip. Hanggang sa huling hininga nito, hindi ako magsasalita ng kahit isang salita. Aayusin ko ang sumpa na iyan para sa iyo. Hindi lalabas ang mga salitang iyan dahil hindi talaga totoo iyon. Kahit pa isang araw ay mapatay ko si Leviathan at iwanan ng dungeon na ito, may isang bagong hayop na lilito upang pumalit dito. Pasensya na, hindi ko kayang makamit ang ganitong kalaki.
Ang mga pangarap na ganito ay walang iba kundi ilusyon. Ang gusto ko lang ay tumigil ang mga tao sa aking tabi sa pag-alis. Sa huli, sinasabi ko ang totoo sa aking puso. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang pero sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ko, parang nawawala ang nakabibinging puot sa mukha ng patay na Ice Phoenix, napapalitan ng bahagyang kapayapaan. Sa isang mahina at pabulusok na ingay, tuluyang nagkabasag-basag ang katawan ng Ice Phoenix at naging isang patlang ng basag na yelo. Abiso, antas na abot na sa antas 17. Kumpleto na ang pangunahing misyon. Nakakuha ka ng 80 puntos sa pagbubukas. Sa pagkamatay ng Ice Phoenix, nagsisimula ng bumagsak ang mga glacier at kapansin-pansin ang pagtaas ng temperatura. Lumipat ang aking tingin, at sa isang sulok na hindi kalayuan, nakikita ko ang itlog ng yelo na may nakalagay na Catgirl. Mahina ang kanyang presensya, pero buhay siya. Sa wakas nakahinga na ako ng maluwag. Habang papunta ako sa itlog ng yelo para palayain si Catgirl, biglang may gumalaw sa gitna ng mga piraso ng labi ng Ice Phoenix. May isang bagay na bumaba mula sa mga labi. Nagtataka, nilalakad ko ito at kinuha. Makinis at mainit ito sa aking hawak, parang jade, at lumalabas na isang itlog na bilog na nyebe na naglalabas ng malambing na asul na liwanag. Sandali, hindi ba ito isang banal na kahon? Nakuha mo ang swerte, maliit. Ito ay isang yaman na lumalabas lamang kapag may 1 sa 1,000 pagkakataon, kapag namatay ang isang hayop na higit sa antas 150.